Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 231 hanggang 250. Kabanata 231. Si Calvin Oswald ay isang lokal sa Kensington at natural na alam niya si Thea mula sa eternality. Hindi pa ba naputol ang relasyon ni Lex kay Trevor? So bakit nandito si Thea? Nagtataka si Calvin sa kanyang puso. Nagpakahirap siya para makuha ang Pacific Group. Pumayag siyang ipahiram ang pera pagkatapos suriin ang background ng Pacific Group. Halos kanya na ang Pacific Group, pero biglang sumulpat ngayon si Thea. Kay dapat ikaw si Thea from eternality. Hello, MS Callahan. Ako si Calvin mula sa Oswald's. Tumayo si Calvin at nagunat ng kamay para batiin si Thea ng nakangiti. Sumulyap si Thea sa kanya, at punong-puno ng kawalan ng pakialam ang magandang mukha nito. Binawi ni Calvin ang kanyang kamay sa kahihiyan at sinabing may awkward na ngiti, MS. Callahan, wala ka dito para magpahiram ng pera sa Pacific Group, tama ba? Anong ibig mong sabihing pahiram ng pera? Nandito kami para bilhin at kunin ang Pacific Group, sabi ni James. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Larry nang marinig niya ito, at sumigaw siya, Tay, nagbebenta ka ba talaga ng Pacific Group? Wala na akong choice. Nag-aalok si Thea ng 100 milyon para makuha ang 100% ng mga share ng Pacific Group. She also guaranteed that we will keep our current positions and she'll give us 10% of the company shares, paliwanag ni Trevor. Nakahinga ng maluwag si Larry. Ang 100 milyon ay katanggap-tanggap. Ang kasalukuyang estado ng Pacific Group ay magiging nagkakahalaga lamang ng 20 milyon kung ang lahat ay ibebenta bilang isang pakete. Nagdilim ang ekspresyon ni Calvin. Marami siyang nagawa para makuha ang Pacific Group, ngunit biglang lumitaw si Thea nang malapit na niyang maabot ang kanyang mga layunin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hamanin si Thea. Siya ay isang taong medyo may magandang relasyon sa Celestial Group at sa Longevity Group, higit pa rito, ang paningin ng 12-dosenang mga. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mga maimpluwensyang figure na nakaluhod sa kanyang harapan. Mapahamak ang mga Oswalds kung galitin niya si Thea, at pinatayo niya si Alex. Ang isang malakas na pamilya tulad ng Xavier's ay hindi nakaligtas sa galit ni Alex, lalo pa ang isang pamilyang tulad ng Oswalds na mas mababa sa kanila. Sapat na para mabawi ang perang ipinahiram niya. Lumambat ang kanyang mukha matapos itong isipin, at nakangiting sinabi niya, I see. Si MS Callahan na ang bahala sa Pacific Group. Nandito ako para magtanong tungkol sa utang. May utang sa akin ang Pacific Group ng 10 milyong dolyar na may interes na 5 milyon. This is the promissory note that we've signed. Kinuha ni Thea ang promissory note at nakita ang 10 milyong prinsipal, isang termino ng 3 buwan, at ang interes ng 5 milyon. Agad na nagdilim ang mukha niya. 5 milyong interes sa loob ng 3 buwan. Ang iyong mga tuntunin ay mas masahol pa kaysa sa usura. Ito ay isang ilegal na pautang. Tumanggi ang Pacific Group na kilalanin ang utang na ito. Dumaan sa mga formal na pamamaraan kung gusto mong bawiin ang pera mula sa amin. Tumingin si James sa kanya ng may paghanga. May kaya pa talaga si Thea. Ito, walang magawang ekspresyon si Calvin. Ito ay talagang isang ilegal na pautang at hindi kinikilala ng batas. Kay kukunin ko lang ang principal. Gagawin ba iyon? Nakipagkompromiso siya kay Thea. Anong ibig mong sabihin, Mr. Oswald? 5 milyong dolyar iyon. Paano mo masasabing ayaw mo na? Balisa ang babae sa sofa. Nangako si Calvin na gagantimpalaan siya ng 1 milyon pagkatapos niyang makuha ang Pacific Group. Ngayon, hindi niya kukunin ang Pacific Group o ibabalik ang interes. Tumayo siya, tinuro ang ilong ni Thea, at pinagalitan siya, sino ka sa tingin mo? Bakit ka nandito? Mawala. Sampal.
Iniwas ni Calvin ang kamay sa babae at sinampal ito sa mukha. Gumamit siya ng buong lakas, at ang babae ay nahulog sa sofa na may dugong damaloy mula sa sulok ng kanyang mga labi. Ms. Callahan, she's just a prostitute at hindi pa napunta sa mga importanteng sitwasyon na ganito. Hindi niya alam ang iyong pagkakakilanlan, Ms. Callahan. Pakiusap, huwag kang magalit. Hindi na nag-aksaya ng oras si Thea at tinanggap na lang ang promissory note. Aaminin ko ang utang na 10 milyong dolyar. Bumalik ka muna, at tatawagan kita kapag naayos ko na ang lahat, sabi ni Thea. Sige, walang lakas ng loob na tumanggi si Calvin. Kinaladkad niya ang gulat na babae palabas ng kwarto at umalis. Nag-thumbs up si James kay Thea at sinabing, nakakagulat ka, mahal. Kahit na ang isang mapang-uyam na mayaman na batang lalaki ay gumagalang sa iyo. Ang mga sinabi ni James ay nagpaalala kay Thea sa lalaking nakamaskara ng aswang na nagligtas sa kanya. Naabot niya ang kanyang kasalukuyang katayuan salamat sa lalaking nakamaskara ng multo. Bahagya siyang natigilan ngunit naalala niya ang sarili at hindi na ito pinag-isipan pa. Lolo, ituloy muna natin ang transfer procedures, sabi ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 232. Ang proseso ng paglipat ay maayos. Hiniling ni Trevor sa kanyang sekretarya na mag-draft up ng isang kontrata sa paglipat, habang si James ay nag-login sa kanyang online banking on the spot at inilipat kaagad ang 100 milyon sa personal na account ni Trevor. Kasabay nito, naglipat din si James ng isa pang 100 milyon sa account ng kumpanya bilang capital funds. Matapos maging matagumpay ang paglipat, nilagdaan nila ang kasunduan. Parang tumanda si Trevor sa isang iglap. Tumingin siya kay Thea at tinapik ang balikat nito. Thea, iiwan ko na sa mga kamay mo ang Pacific Group. Hindi ko ito nagawang dalhin sa mas mataas na taas, ngunit sana ay maakay mo ito sa kaluwalhatian sa hinaharap, sabi ni Trevor, huwag kang mag-alala, Lolo. Talagang aakayin ko ang Pacific Group sa kaluwalhatian, pangako ni Thea at tiniyak kay Trevor, nga pala. Biglang naalala ni Larry at lumingon kay Thea para ipaalam sa kanya, nagkakagulo ang mga empleyado ng kumpanya sa pabrika at nagpakita sila ng 100 truck. Nagbabanta silang ibebenta ang mga kagamitan ng pabrika kung hindi nila matatanggap ang kanilang sahod ngayon. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Thea. Gumastos siya ng 100 milyong dolyar dahil ang Pacific Group ay may kumpletong pabrika na may gumaganang kagamitan at mga empleyado. Ang 100 milyong dolyar ay gagastusin ng walang kabuluhan kung aalisin nila ang kagamitan. Tingnan natin ang sitwasyon ngayon. Agad silang lumabas ng office building at pumunta sa factory. Pacific Manufacturing Factory. 100 malalaking truck at daan-daang empleyado ang natipon sa tarangkahan. Ang pinuno ay isang medyo chubby na lalaki na tila kasama niya. 40s. Quinton, mas mabuting umalis ka na. Buksan ang gate ng pabrika. Sigaw ng leader sa isang lalaki na nasa 20s. Bilisan mo, bakit mo kami pinipigilan na ibenta ang mga kagamitan kung hindi mo babayaran ang sahod namin? Oo, ano ang silbi ng pag-iingat sa kanila? Nag-iisip pa ba kayong mag-comeback? Walang kabuluhan na iwanan ang mga ito sa pabrika kung hindi ka makakakuha ng anumang mga bagong order. Sinundan ito ng maraming empleyado. Mr. Wright, ikaw ang deputy director dito at matagal ng empleyado ng pabrika. Ngayong nagkakaproblema ang pabrika, sapat na hindi mo kami sinusubukang tulungang malampasan ito ng magkasama, ngunit sa halip, sinusubukan mo kaming hilahin pababa. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-alis ng kagamitan? Ibig sabihin, hindi na makakabalik ang Pacific Group. Ang lalaking nasa edad 20 ay patuloy na nagsisikap na hikayatin ang mga tao sa mga tarangkahan ng pabrika. Siya ay anak ni Larry at ang supervisor ng warehouse, si Quinton Callahan. Please, maniwala ka sa akin, lahat. Tiyak na malalampasan ito ng Pacific Group. Malapit nang mahiram ng aking lolo ang pera. Paf, pahiram ng pera. Sino ang hindi nakakaalam na ang Pacific Group ay higit sa 10 milyon ang utang? Ang kagamitan ay ibebenta sa iba kung hindi natin ito kukunin ngayon. Sino ang magbabayad sa amin kapag nabangkarot ang Pacific Group? Si Quill Wright, ang deputy director ng pabrika, ay patuloy na nag-uudyok sa mga empleyado. Makinig kayong lahat sa akin.
Hindi na tayo maaaring manatili sa pabrika na ito. Nakahanap na ako ng magandang pabrika, at inalok ako ng parehong posisyon bilang Deputy Director. Mas mataas ang sweldo kaysa sa Pacific Group, at dadalhin ko ang lahat ng gustong sumama sa akin. Oo, ito ay isang masamang pabrika. Bakit tayo mananatili? Bugbugin mo si Quentin kapag sinubukan niyang pigilan tayo. Sumunod ang mga tao, kinuha ang susi ni Quentin, at pilit na binuksan ang mga tarangkahan ng pabrika. Biglang may ilang tao na lumapit sa di kalayuan. Sina Trevor, Thea, at James. Nakita ni Trevor ang kaguluhang dulot ng mga empleyado at agad na sumugod habang pinapagalitan sila. Wala bang mga patakaran sa lugar na ito? Natahimik ang mga nagkakagulong empleyado pagkarating ni Trevor. Hindi mo kami masisisi dito. Wala na rin kaming ibang pagpipilian. Ilang buwan na kaming hindi nababayaran at kailangan pa naming suportahan ang aming mga pamilya. Lumapit si Quill at sinabi sa madilim na boses. Tama na yan. Walang natitira sa account ng kumpanya, at ang kumpanya ay nasa 10 milyong dolyar na utang. Hindi na kami makapaghintay hanggang sa maibenta ang kagamitan sa iba. Sino ang magbabayad sa atin kung hindi natin ito kukunin ngayon? Malapit ng manganak ang asawa ko, Direktor. Wala talaga akong choice ngayon. Director, 5 taon na akong nagtrabaho sa Pacific Group. Malubha ang sakit ng nanay ko, at 3 buwan na akong hindi binabayaran ng pabrika. Maraming empleyado ang nagsimulang magpahayag ng kanilang mga problema. Napabuntong hininga si Trevor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 233. Naunawaan ni Trevor ang paghihirap ng mga empleyado ng pabrika. Tinuro niya si Thea sa tabi niya at inihayag, "Everybody, this is the company's new chairman, Thea. Siya na ang mamamahala sa Pacific Group mula ngayon. Makatitiyak, lahat, ang Pacific Group ay may pera ngayon at agad na maglalabas ng sahod ng lahat." Ano, Thea, di ba nagtatrabaho si Thea sa Eternality? Bakit siya napunta sa Pacific Group? Nagsasabi ka ba ng totoo, Mr. Trevor? Nakatutok ang mga mata ng mga empleyado kay Thea. Oo, ito ang katotohanan. Ang bawat isa ay bibigyan ng kanilang 3 buwang sahod na naantala dati. Higit pa rito, nagpasya akong bigyan ang lahat ng karagdagang buwang sahod bilang kabayaran. Ipinapangako ko na ang lahat ay kailangang magtrabaho araw-araw at maaaring kailanganin pang mag-overtime kapag ang kumpanya ay bumalik sa tamang landas. Doblehin ko talaga ang sweldo ng lahat. Excited ang lahat na marinig ang balita. Lumapit si Quill at Yumoko. "Nice to meet you, Ms. Callahan. Ako ang Deputy Director, Quill." Napatingin si Thea kay Quill. Kitang-kita niya na si Quill ang nangunguna sa kaguluhan. Narinig din niyang sumigaw siya na nakahanap na siya ng bagong kumpanya at isasama niya ang iba pang empleyado. "Ms. Callahan, 8 taon na ako sa Pacific Group. Nakasama ko ang kumpanya sa hirap at ginhawa. Ang Pacific Group ay parang tahanan ko." Sumulyap si Thea kay Quill, "You're fired." Ano? Nanlaki ang mga mata ni Quill, at akala niya mali ang narinig niya. "Ms. Callahan, pinaalis mo ba ako? Pumunta ka sa Finance Department at kunin ang iyong sweldo. Pagkatapos, mag-impake ka na at umalis ka na." Dati nang namamahala si Thea sa Eternality at kaya niyang hawakan ang mga ganoong bagay. Nanguna ang taong ito sa rioting habang nasa krisis ang kumpanya. Kaya, tiyak na gagawin niya rin ito sa mataas kung hindi siya masibak. Para naman sa ibang empleyado, talagang naligay sila sa mahirap na posisyon. Ang Pacific Group ay nangyayari ng human resources, kaya hindi nila kayang tanggalin ang lahat mga aksyon ng mga empleyado. Biglang tumayo si Quill at sumigaw, "Masipag akong nagtrabaho sa Pacific Group sa loob ng buong taon." Napatingin siya sa ibang empleyado. Lahat, ito siguro ang plano ni Trevor para maantala tayo. Narinig ko na ang Eternality ay kasalukuyang nagpapalawak ng negosyo nito. Paano posible na magkaroon sila ng pera para makuha ang Pacific Group? Dagdag pa, alam ng lahat ang tungkol sa relasyon ni Lex at Trevor. Bakit ililigtas ni Lex ang Pacific Group? Makinig kayo sa akin, guys. Dapat sabay tayong umalis. Nakahanap na ako ng bagong kumpanya at isasama ko kayong lahat. Maraming tao ang natukso dahil alam nilang nagsasabi lang ng totoo si Quill. Sasama ako sa iyo, Mr. Wright. Pupunta rin ako.
Pagkatapos magsalita ng isang tao, nagpahayag din ang lahat ng kanilang desisyon. Nagsuot si Quill ng mapagmataas na ekspresyon. Siya ang deputy director ng pabrika. Ang mga taong ito ay pawang mga nasasakupan niya at tiyak na makikinig sa kanya. Ms. Callahan, maraming taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito at ako ang kasalukuyang deputy director dito. Ang pagpapaalis sa akin ay nagbibigay ng pagpapalaya sa karamihan ng mga empleyado ng pabrika. Napatingin si Quill kay Thea nang may pagmamalaki. Hindi natakot si Thea kay Quill at walang pakialam na sumagot lang, umalis ka kung gusto mong umalis. Hindi ko pipilitin ang sino man na manatili. Maaari kang pumunta at tanggapin ang iyong sahod sa departamento ng pananalapi ngayon. Natawa si Quill at sinabing, tanggapin mo ba ang sahod natin? Mayroon bang natitirang pera sa account ng Pacific Group? Huwag mo akong pagtawanan, Ms. Callahan. You better promise to double my salary right now, tapos hindi ako aalis ngayon. Hindi aalis ang lahat. Pumunta ka na lang kung gusto mong umalis. Tinuro ni Thea ang labas. Nagulat si Quill. Hindi naman natakot si Thea sa mga pananakot niya. Tara na at ayusin na natin ang ating sahod, lahat. Gusto kong makita kung ang Pacific Group ay makakagawa ng pera ngayon. Sigaw niya. Nakatingin si Quill na para bang nangunguna siya kay Thea. Sibakan mo ako. Hindi gagana ang pabrika ng Pacific Group kung aalis ako. Mayroong higit sa 100 katao sa tarangkahan ng pabrika, at higit sa kalahati sa kanila ay sumunod kay Quill. Mga 20 tao lang ang nanatili at pinanood silang umalis. Tiningnan ni Thea ang iba at sinabing, great. Mula ngayon, lahat ng narito ay tataas na ng 20% ang kanilang sahod. Salamat, Ms. Callahan. Ang mga naiwan ay natuwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 234. Hindi nakaapekto sa mood ni Thea ang kaguluhan ng mga empleyado. Mula sa kanyang pananaw, hindi kailangan ng isang kumpanya ang mga ganoong tao. Hindi siya kailanman magsusumamo na manatili sila kung gusto nilang umalis. Para sa mga piniling manatili, bibigyan niya sila ng pinakamahusay na sahod na posible sa kanila. Ms. Callahan, ipapakita ko sa iyo ang paligid ng pabrika. Si Trevor ay gumawa ng isang kilos na imbitahan siya sa pabrika. Tatay, Lolo, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Quinten na lapitan sila. Tumingin siya kay Thea nang may pagtataka. Lolo, ano pong nangyayari? Paano naging Thea ang company chairman mula sa Eternality? Ang Pacific Group ay ang pagsisikap ko sa buhay, at hindi ko kinaya na mahulog ito sa kamay ng isang tagalabas. Si Thea ay hindi isang tagalabas. Tiyak na uunlad ang kumpanya sa mga kamay ni Thea, paliwanag ni Trevor. Sisiguraduhin kong tutuperin ko ang iyong mga inaasahan, Lolo. Pumasok ang grupo sa pabrika. Ms. Callahan, ang mga kagamitan ng pabrika ay katatapos lang napalitan. Namuhunan kami ng higit sa 50 milyong dolyar sa pagpapalit ng kagamitan, na 80% bago pa rin. Matapos makapasok sa pabrika, pinakita ni Trevor si Thea sa paligid ng workshop at ipinakilala ang lugar sa kanya. Tumango si Thea. Okay, siya ay lubos na nasisiyahan. Ang gusali ng pabrika ay mahusay, at ang kagamitan ay ganap na gumagana. May mga technician din sila. Sa kabila ng pag-alis ng ilan sa kanila, hindi talaga ito nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Ngayon, kailangan na lang nilang tumuon sa pagkuha ng ilang mga order para pasiglahin ang Pacific Group. Magiging mahirap para sa ibang tao na makakuha ng mga order mula sa malalaking negosyo. Gayunpaman, ito ay isang piraso ng cake para kay Thea upang makakuha ng mga order mula sa kanila. Kilala mo ba talaga si Alex ng Celestial Group, Yuna ng Longevity Pharmaceuticals, at ilang iba pang big shot? Makakakuha ka ba talaga ng mga order mula sa kanila? Tanong ni Quinten. Narinig din niya ang tungkol sa Eternality kamakailan. Gayunpaman, nakarinig lamang siya ng mga alingawngaw at hindi alam ang totoong sitwasyon. Dapat makakuha ako ng ilang mga order. Pupunta ako sa Longevity Pharmaceuticals sa hapon para makipagkita kay Yuna at kumuha muna ng mga order para matuloy ang Pacific Group. Unti-unti nating mapapabuti ang mga follow-up na problema ng dahan-dahan, nakangiting pahayag ni Thea. Magaling iyan, bulalas ni Quinten. Ang industriya ay hindi naging pinakamahusay sa taong ito.
Maraming mga bagong pabrika na naitatag ang may koneksyon sa mga pangunahing korporasyon upang madali silang makakuha ng mga order. Malaki ang epekto nito sa mga lumang pabrika na walang malakas na ugnayan sa mga malalaking korporasyon. Kaya, maraming mga lumang pabrika ng pagmamanupaktura ang nabangkarot at sunod-sunod na nagsara. Ang mga empleyado ng pabrika ay sa wakas ay makakakuha ng trabaho kung ang Pacific Group ay makakakuha ng mga bagong order. Sa hinaharap, ang aming mga empleyado ay magkakaroon ng napakaraming trabaho na ang lahat ay kailangang manatili at mag-overtime. Nagsumpa si Thea at tiniyak sa kanila. Pangunahing nagmula sa overtime ang kita ng mga empleyadong ito. Ang kanilang karaniwang sweldo ay humigit kumulang $2,000. Kung walang overtime, maaari lamang silang kumita ng humigit kumulang 2,000 kada buwan. Ang pag-overtime ay magbibigay daan sa kanila na kumita ng 5 hanggang 6,000 at kung minsan ay umaabot pa ng 7 hanggang 8,000 kada buwan. Bagamat nakakapagod, maraming tao ang handang mag-overtime sa mga pabrika. Lolo, pamilyar ka sa lahat ng bagay sa pabrika. Kaya, dapat kang magpatuloy sa pagtatrabaho bilang direktor ng pabrika sa ngayon. Papalitan kita kapag may angkop na kandidato sa hinaharap. Maaari mong abisuhan ang lahat ng empleyado ng pabrika na kunin muna ang kanilang sahod mula sa Departamento ng Pananalapi. Ang bawat isa ay may karapatan din sa dagdag na kalahating buwang sweldo. Sige, hindi naglakas loob na magreklamo si Trevor sa plano ni Thea. Si Thea na ngayon ang executive chairman, at kung gusto niyang tanggalin siya sa trabaho, wala siyang sasabihin sa desisyon. Kaagad pagkatapos, sinulyapan ni Thea si Larry at sinabing, "Tiyo, tiyak na magkakaroon ng ilang pagbabago sa mga tauhan ng kumpanya. Hindi ko pinapayagan ang anumang mga slacker o freeloader sa kumpanya. Maaari kang maging vice-presidente sa ngayon. Gagawa ako ng mga detalyadong plano tungkol sa mga pagbabago sa mga tauhan pagkatapos naganap na kunin ang kumpanya at pag-aralan ang mga panloob na gawain ng kumpanya." Sige, tumanggo si Larry. Gayun din, dapat kong ipaalam sa inyo na ang pangalan ng Pacific Group ay papalitan at magkakaroon ito ng ganap na bagong mukha. Pagkatapos magsimulang gumana ng normal ang kumpanya, papasok tayo sa Transgenerational New City kapag nagbukas sila sa mga dayuhang pamumuhunan. Ano? Napabuntong hininga ang mga taong naruroon sa anunsyo ni Thea. Hindi sila nasisiyahan sa pagpapalit ng pangalan ngunit nagulat sila na gusto niyang pumasok sa Transgenerational New City. Sila ay mga tao mula sa Kensington, at imposibleng hindi nila alam ang tungkol sa Transgenerational New City. Ang konstruksyon sa Transgenerational New City ay nagsimula mga 5 taon na ang nakakaraan at sa wakas ay natapos. Ang lungsod ay bubuo sa isang first-class na sentro ng pananalapi. Sa hinaharap, ito ang magiging representasyon ni Kensington. Narinig nila na ang malalaking negosyo lamang ang karapat-dapat na manirahan sa Transgenerational New City, at mayroong isang beses na paunang bayad na $100 milyong upang makakuha ng pwesto. Matapos matagumpay na makakuha ng pwesto, maaaring magbukas ng isang medikal na klinika sa mga medikal na kalye ng Transgenerational New City. Posible ring magbukas ng tindahan ng damit sa Fashion City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 235. Maaari ding magbukas ng restaurant sa Food Street. Anumang malaking negosyo ay karapat-dapat na mag-set up ng isang tindahan doon at maaaring tamasahin ang hindi mabilang na mga tindahan. Ang isang beses na bayad para makakuha ng pwesto sa Transgenerational New City, tulad ng sa Food Street, ay napakataas din. Hindi nila pinangarap na makapasok sa Transgenerational New City. Seryoso ka ba, MS Callahan? Excited si Quinten. Susubukan natin. It might or might not work. Sa totoo lang, hindi confident si Thea. Noong siya ay nasa Eternalatem siya ay naghahanda at nagtatrabaho upang palawakin ang negosyo upang mapataas ang mga kwalifikasyon ng kumpanya at makakuha ng pwesto sa Transgenerational New City. Hindi siya sigurado sa mga pagkakataon dahil mas mababa ang Pacific Group sa Eternality. Gayunpaman, ito ang kanyang pangarap. Ito rin ang pangarap ng bawat negosyo. Ang pagpasok sa Transgenerational New City ay mangangahulugan ng pagkakaroon ng proteksyon ng Transgenerational Group, at magkakaroon ng maraming sistema. Isa pa, pakiramdam niya ay kaya niyang gawin iyon dahil sa lalaking iyon.
Hindi niya maiwasang isipin ang nakaligtas sa mga Kaidan, na siya ring lalaking nakamaskara ng marami na nagligtas sa kanya. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na ang taong ito ay buhay pa at malapit sa kanya, tahimik na tinutulungan siya mula sa likod ng mga eksena. Bagamat ito ay pagnanasa, umaasa siyang totoo ito. Medyo namula siya at tahimik na sumilip kay James. Nakahinga siya ng maluwag nang makita itong nakatingin sa paligid. Thea, may asawa ka na ngayon. Paano mo naiisip ang ibang lalaki? Naisip niya sa sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo para mawala ang mga magulo sa kanyang isipan. Natuwa si Trevor at ang iba sa sinabi ni Thea. Ang pagbibigay ng Pacific Group kay Thea ay isang magandang pagpipilian. Ang Pacific Group ay nanatiling isang pabrika ng pagmamanupaktura sa kanilang mga kamay at hindi kailanman namamahala upang maging isang negosyo sa buong buhay nito. Hindi sila kailanman magiging pumasok. Transgenerational New City. Hindi na ito panaginip na si Thea ang namamahala. Bukod dito, mayroon silang 10% ng mga pagbabahagi, kaya sa sandaling umunlad ang Pacific Group, tataas ang halaga nito at higit pa sa kasalukuyang 100%. Umalis si Thea pagkatapos maglibot sa pabrika. Isang grupo ng mga tao ang biglang lumapit pagdating niya sa factory group. Ang mga taong ito ang naunang batch na pumunta sa departamento ng pananalapi para humingi ng kanilang sahod. Pinoproseso at inilabas ng departamento ng pananalapi ang kanilang mga sahod. Napagtanto nila na ang kumpanya ay may pera na ngayon. Ms. Callahan, bigyan ako ng isa pang pagkakataong makabalik sa trabaho. Ms. Callahan, niloko ako ni Quill. Hinding-hindi ako magtitiwala sa kanya. Magbigay-bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Mayroon akong matatanda at bata na sa aking pamilya. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Maraming empleyado ang dumating at nagsimulang magmakaawa. Ang mga pribadong work group ay nagsimulang kumita ng balita na ang sweldo ay nadagdagan ng 20% at ang overtime pay ay itinaas din. Mahirap maghanap ng bagong trabaho kung aalis sila ngayon. Si Thea ay hindi isang malupit na tao at naiintindihan niya ang sitwasyon ng mga nasa ilalim. Tatanggapin ko ang mga gustong bumalik, pero sana magsikap ang lahat sa mangyayari, ani Thea. Ms. Callahan. Lumabas si Quill sa crowd at tumayo sa harap ni Thea. Isang matangkad na ngiti ang sumilay sa chubby niyang mukha. Ms. Callahan, banibiro lang kita kanina. Babalik pa rin ako sa trabaho. Ayos lang ako sa 20% na pagtaas tulad ng iba at hindi doble. Siya ang deputy director ng pabrika at may buwan ng sweldo na $38,000. Napatingin si Thea kay Quill at tumawag ng security. Mga security guard, pakikick out ang lalaking ito para sa akin. Humakbang si Quinten at sumigaw bago dumating ang mga security guard, hamakmak kang tao, Quill. Gusto mong ibenta ang kagamitan ng aming pabrika. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng Pacific Group, ngunit gusto mo ipagkakanulo kami. Magwala ka. Anong ginagawa mo, Ms. Callahan? Ako ang deputy director dito. Tinataboy mo ang taong pinaghirapan ka. Lumapit ang mga security guard at pinagsabihan siya. Mr. Wright, gusto mo bang umalis mag-isa? Matagal ko na siyang hindi gusto. Lagi niyang inaabuso ang kanyang tungkulin bilang deputy director. Mawala. Ang mga security guard ay hindi magalang sa kanya. Binugbog at sinipa nila si Quill habang hinahabol nila ito palabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 236. Tanghali na nang matapos ni Thea ang proseso ng paglipat at nilibot ang Pacific's factory. Sabay na umalis sina James at Thea. Sumakay siya sa kanyang electric motorcycle kasama si Thea. Honey, wag tayong uuwi ng lunch ngayon. Dapat tayong kumain sa labas para mag-celebrate. Niyakap ni Thea si James habang nakaupo sa likuran niya. Hinaplos ng medyo malakas na hangin ang makinis niyang itim na buhok. Ibinaon niya ang ulo sa balikat ni James para protektahan ang sarili sa hangin. Oo naman, mas gusto ni Jarnes. Matagal na siyang hindi kumakain ng mag-isa kasama si Thea. Dapat ba tayong pumunta sa Gourmand? Umiling si Thea at sinabing, hindi. Sa tuwing pupunta ako sa Gourmand, palaging darating si Brian para batiin ako ng personal para bang isa akong kilalang tao. Haha, well, napaka-impluwensyang tao mo ngayon. Kanino pa sila papaboran kung hindi ikaw?
Hindi ako. Kasi, nag-aalangan si Thea. Dahil sa ano? Wala. Umiling si Thea. Mas mainam na huwag sabihin kay James ang tungkol sa mga bagay na ito. Gagawin siya nito nang hindi kinakailangang kainahinala, naisip ni Thea James nang ngumiti lang at hindi na itinuloy ang topic. Medyo mabagal ang pagmamaneho. Kailangan kong tumawag sa bahay at sabihin sa kanila na hindi na tayo babalik para mananghalian. Okay. Bumagal si James. Tumawag si Thea pauwi. Ma, hindi tayo uuwi ng tanghalian. Kailangan kong mag-loan para mabili ang Pacific Group mula kay Granduncle. Nagdahilan si Thea. Hindi siya nang ahas na sabihin sa kanyang pamilya na may pera si James, lalo na't hindi nakuha ang pera nito sa malilim na paraan. Pagkatapos ibaba ang telepono, pinaalalahanan siya nito, James, iwasang magsalita ng kahit ano tungkol sa pera sa labas. May kumalat na tsismis kung lumabas ang salita. Hahanap ako ng dahilan at sasabihing pinahiram ako ni Yuna ng pera. Sige, hindi ko pa sinabi kahit kaninong tungkol dito. Sa katunayan, hindi ako nang ahas na gamitin ang pera dahil magiging mahirap kung tingnan ito ng mga tungkulin. Gayunpaman, dahil walang nangyari, ang pera ay dapat talagang gantimpala mula sa aking amo. Binabalaan kita, mas huwag kang magdulot ng anumang gulo sa hinaharap. Hindi kita pipilitin na magtrabaho kung ayaw mong magtrabaho. Kapag ang kumpanya ay bumalik sa landas, bibili kami ng bahay para sa aming sarili at lilipat. Maaari kang manatili sa bahay, at kikita ako para suportahan ka. Haha, ang galing niyan. Napangiti si James. Nagkwentuhan at nagtawanan silang dalawa habang papunta sa syudad. Nakahanap sila ng isang disenteng restaurant. Tanghalian noon, kaya puno na ang mga pribadong silid, at ang tanging magagamit na mga mesa ay nasa bukas na bulwagan. Umorder si Thea ng ilang dishes at inabot kay James ang menu. Tingnan mo at tingnan kung may gusto ka pa. Tama na ang order namin. 2 tao pa rin ang hindi makakakain ng ganoon karami, nakangiting sabi ni James. Ipinasa ni Thea ang menu sa waiter at nagdagdag ng dagdag na order, magkakaroon din kami ng isang bote ng alak. Siya ay nasa mabuting kalooban na binayaran ni James para sa pagkuha ng Pacific Group. Kaya, gusto niyang makipag-inuman kasama si James para magdiwang. Maya-maya, inihain na ang pagkain. Masayang nagkwekwentuhan ang dalawa habang sarap sa pagkain at alak. Sa isang pribadong kwarto sa ikalawang palapag. Maraming kabataan ang nakaupo sa loob ng silid. Ang nasa gitna ay nakasuot ng puting singlet na may gintong kwintas at isang Rolex sa kanyang palso habang hinihit-hit niya ang kanyang tabako. Makikita sa pwesto niya si Thea sa first floor hall. Kanina pa niya ito pinagmamasdan. Hindi naiwasang magtanong ng isang lalaki sa pribadong silid, Mr. Watson, anong tinitingin-tingin mo? Hawak ni Xavier Watson ang isang baso ng red wine at pinanood si Thea na nakikipagkwentuhan at nagtatawanan kasama si James sa ibaba. Ang ganda niya, napakarilag. Kailan lumitaw ang isang magandang babae sa Kensington? Maraming tao ang sumunod sa kanyang tingin matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Mr. Watson, bumalik ka lang sa Kensington, kaya hindi mo pa siya alam. Siya ang hot topic ngayon, Thea. Narate siya ng media bilang numero 1 kagandahan sa Kensington. Ang lalaking kasama niya ay malamang na asawa niya si James. Oh, may asawa na siya. Oo. Pero balitang hindi sila natulog sa iisang kwarto. Iyon ang kanyang ina. Mga claim. Mukhang hindi talaga siya gusto ng kanyang ina at patuloy na nagsisikap na makahanap siya ng isang mayaman na asawa. Hindi siya ordinaryong tao, Mr. Watson. Mayroon siyang napakagandang relasyon at koneksyon sa maraming bigwig, kabilang ang Alex ng Celestial Group, Yuna ng Longevity Pharmaceuticals, at maging ang henyong doktor na si Jay. Tila, dahil ito sa taong iniligtas niya 10 taon na ang nakararaan. Kababalik lang ni Xavier sa bansa at hindi alam ang mga kaganapan sa Kensington. Pinalibutan siya ng mga tao, at lahat ay nagbahagi ng ilang mga kaganapan sa Kensington. Kasama doon ang lalaking nakamaskara ng aswang na bumagyo sa lungsod. Ang lalaking iniligtas niya 10 taon na ang nakararaan ay ang lalaking nakamaskara ng marami. Ang taong ito ay isang inapo ng mga Kayden. Ang pinuno ng mga Kayden, si Thomas, ay may magandang relasyon sa mga taong ito. Kaya,
Ang lalaking nakamaskara ng aswang ay partikular na humiling sa kanila na alagaan si Thea bago ito mamatay. Ininom ni Xavier ang kanyang alak na may mapaglarong ekspresyon nang marinig niya ang kanilang mga paliwanag. Thea, anong kagandahan? Dapat nasa akin siya. Mr. Watson, ipapainom ko siya sa iyo. Napatingin si Xavier sa lalaking nagsalita. Agad na tumahimik ang lalaki. Sa tingin mo ba gusto ko siyang paglaruan? Seryoso ako sa kanya at hindi ako nagpapasaya. Thirst, tiyak na magiging maganda ang lahat, kalooban ko araw-araw kung magising ako na may napakagandang asawa sa tabi ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 237. Nabighani si Xavier sa kagandahan ni Thea. Marami na siyang nakitang magagandang babae sa ibang bansa. Sa background ng kanyang pamilya, nakipaglaro rin siya sa maraming kilalang tao. Gayunpaman, lagpas na siya sa edad ng panggugulo. Akin ka lang Thea. Inabot niya ang kamay niya kay Thea na nasa labas ng bintana at naikuyom ang kamao. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang dibdib na may mapagmahal na ekspresyon. Samantala, si Thea ay lubos na walang kamalay-malay na maging isang target. Uminom siya ng kaunting alak, at ang kanyang mukha ay namumula, na ginawa siyang lubos na kaakit-akit. Nahumaling si James sa kanya. Ang ganda niya. Sobrang ganda. Umupo si James sa tapat ni Thea at pinagmasdan ang kaakit-akit nitong mukha. Hinawakan niya ang isang baso ng alak at nagradiated ang isang nakakatuwang aura na kinahuhumalingan ni James sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Araw-araw mo akong nakikita. Hindi ka pa ba sapat? Si Thea naman ay nanlalaki ang mata at sinaway siya. Hinding-hindi ako magkakaroon ng sapat sa buong buhay ko, nakangiting sabi ni James. Naramdaman ni Thea ang mga paro-paro sa kanyang puso, at ibinuhos niya ang kanyang mga labi. Tumigil ka sa pagbibiro, busog na ako. Huwag na tayong bumalik sa bahay at gamitin ang oras na ito para tumingin sa paligid. Tumango si James. Sige. Natulala rin si Xavier sa kanyang kagandahan habang nakaupo sa kanyang marangyang upuan. Kapag ginawa ang matagawdyang gesture, ang kanyang mga balingkinitang braso ay napaka-elegante kaya napabuntong hininga ito. Bilisan mo at maghanda ng mga regalo para sa akin. Bibisitahin ko ang mga kalahan. Hindi na napigilan ni Xavier ang sarili. Paanong ang isang magandang babae ay kasama ng walang kwentang basura? Isang henyo lang na tulad niya ang karapat-dapat kay Thea. Hindi siya nakatiis at mabilis na inutusan ang mga tao na tulungan siyang maghanda ng mga regalo. Tandaan, kung mas mahal ang mga regalo, mas maganda. Si Thea at James ang nagbayad ng pagkain at umalis na. Pagkatapos, nag-shopping sila at nanonood ng sine. Samantala, si Xavier ay nagdala ng mga regalo at binisita ang mga kalahan. Bahay ng mga kalahan. Katok, katok, katok. May kumatok sa pinto. Binuksan ni Gladys ang pinto at natigilan nang makita ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting suit na may mga regalo na nakatayo sa labas ng bahay. Sino ang hinahanap mo? Madam, ikaw ba ang nanay ni Thea? Tanong ni Xavier na may karismatikong boses. Ha? Oo, ako iyon, at ikaw. Ikinagagalak kitang makilala. Dumating ako para makita ka partikular. O sige, halika sa loob. Medyo natarante si Gladys. Sino itong Xavier guy, at ano ang gusto niya sa akin? Isip ni Gladys. Pagkapasok ni Xavier sa bahay, inilabas niya ang regalo at sinabing, Madam, ito po ay isang pulse earrings na binili ko para sa inyo. Ito ay hindi gaanong halaga at ito ay halos 2 milyon para sa isang pares ang kwintas na ay regalo din. Ito ay tungkol sa 1,088,000 dolyar. Ang hikaw na ito ay naglabas si Xavier ng maraming mahahalagang regalo. Ha? Napatulala si Gladys nang marinig ang presyo ng mga regalong ito. Sina David, Megan, at Benjamin ay nabigla rin dito. Hindi ko matatanggap ito, nagmamadaling tanggi ni Gladys. Madam, tanggapin mo na. Actually, nandito ako dahil kay Thea. Natulala ako kay Thea nang makita ko siya. Hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako ay mula sa Watsons, at ang aking ama ay si Gavin Watson. Siya ang kinatawan ng Kensington sa 5 Provinces Business Alliance. Kami lang ang pamilya sa Kensington na tinanggap sa alyansa. Ang mga ari-arian ng aming pamilya ay humigit kumulang 100 bilyong dolyar.
Gayunpaman, medyo low profile ang pamilya ko at maaaring hindi kasing sikat ng Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals. Ano? 100 bilyon ang asset. Ang Watsons. Nagulat si Gladys. Natigilan din si David. Hinailan niya si Gladys na nablangko na. Agad siyang ngumiti at sinabing, "Nice to meet you, Mr. Watson." Ako ang nakababatang kapatid ni Thea, si David. O kapatid mo pala siya. Hindi ako nagdala ng regalo para sa iyo kahit na ito ang una nating pagkikita. Mayroon akong maraming kotse na nangongolekta ng alikabok sa aking garahe. Ito ay isang $5 milyong na Ferrari, at ito ang magiging regalo ko sa iyo. Kinuha ni Xavier ang isang susi ng kotse, inilagay ito sa mesa, at itinulak ito ng nakangiti. You must be Thea's dad, right? Tito, Villa ito sa Goodview Villa District. Para sa iyo ito, kinuha ni Xavier ang isang bungkus ng mga susi at sinabi. Hindi namin matatanggap ito. Napatulala si Benjamin. Sobra para sa kanila ang tumanggap ng isang villa sa Goodview Villa District. Mr. Watson, interesado ka ba kay Thea? Hindi siguradong tanong ni Gladys. Kailan naging sanhi ng kanyang anak na babae? Mga mahahalagang regalo, isang sports car, at ngayon ay isang villa. Oo madam, hindi man maganda ang ending nito kay Thea, hindi ko nababawiin ang mga bagay na ito. Sana ay handa kang tulungan ako. Haha, hindi naman iyon magiging problema. Hindi maisara ni Gladys ang kanyang bibig, at ngumiti siya ng malapad. Ano ang isang mayamang manugang? Ang lalaking kaharap niya ay isang mayamang manugang. Kahit anong tingin nito sa kanya, pakiramdam niya ay mas magaling si Xavier kaysa kay James sa bawat aspeto. Tatawagan ko si Thea para makauwi na. Pwede kayong mag-date mag-isa. Kung tutuusin, kayo na ang mga kabataan ang magdedesisyon, at tayong mga matatanda ay hindi dapat makisali, Gladys said, very satisfied. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 238. Si Xavier ay sobrang mapagbigay. Binigyan niya sila ng mga regalo, isang marangyang kotse, at isang villa na nagkakahalaga ng $100 milyong. Lubusan niyang nasakop ang mga kalahan sa kanyang kilos. Agad na sinimulan ni Gladys ang paggawa ng tulay para kay Xavier. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Thea, sinabihan siyang umuwi kaagad. Kara-rating lang nina James at Thea sa sinehan. Sa loob ng bulwagan ng sinehan, umupo ang dalawa sa komportableng upuan ng mag-asawa. Magkahawak kamay ang dalawa at sumandal si Thea sa balikat ni James. Nakatanggap siya ng tawag at hindi napigil ang mapangiti habang sinasabing, "Honey, mukhang hindi na natin matatapos ang pelikula." "Ha? Anong meron?" tanong ni James. "Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero tinawag ako ni nanay at pinauwi ako ng mabilis." "It seems to be something urgent," walang magawang sabi ni Thea. "Bumalik tayo noon. Magkakaroon tayo ng oras sa hinaharap." "Oo," tumanggo si Thea. Maagang umalis ang dalawa sa. Hinatid ni James si Thea pauwi sakay ng kanyang electric motorcycle. Bago pumasok sa loob ng bahay ay narinig na nila ang tawanan na nanggagaling sa loob. Kinuha ni Thea ang susi niya at binuksan ang pinto. Pagkatapos, naglakad na sila papasok sa bahay. Pagkapasok nila sa bahay, nakita nila ang buong pamilya na nakapalibot sa isang lalaking nakasuot ng branded na suit na nagpapakita ng pambihirang karisma. Ibinahagi ni Xavier ang kanyang karanasan sa pag-aaral sa ibang bansa at ang mataas na lipunan sa ibang bansa. Ang mga kalahan ay may mga mukha na labis na naiintriga. Ito ay kayamanan. Ito ay isang marangyang buhay. Ito ay ang mataas na lipunan. Tatay, nanay, sino ito? Lumapit si Thea at binati, saka nagtanong tungkol sa bisita. "Hayaan mong ipapakilala kita, Thea. Ito naman si Xavier, kababalik lang pagkatapos mag-aral sa ibang bansa. Dumating siya na may dalang mga regalo para bisitahin kami. Sumama ka sa kanya at ipakita sa kanya ang paligid ng lungsod sa hapon." Agad namang tumayo si Thea at hinayla si Thea para ipakilala. Inilagay niya ang kamay ni Thea sa kamay ni Xavier habang nagsasalita. Mabilis na binawi ni Thea ang kamay niya. "Thea, ikinagagalak kitang makilala. Ako po si Xavier," ngumiti siya ng mapagbigay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 239.
Si Thea ay isang magandang babae na tiyak na hinahanap ng maraming lalaki. Patuloy na kumakatok si Gladys sa pinto. Sa loob ng kwarto ay hindi siya sinagot ni Thea at James. Maya-maya, walang ingay mula sa labas. Umalis na siguro si Xavier. Nakahinga ng maluwag si Thea matapos marinig na walang gumagalaw sa labas. Napasulyap siya kay James, at namula ang magandang mukha nito hanggang leeg. Ano ba, Thea? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tanong ni James matapos maramdaman ang kakaiba kay Thea. Hindi, ayos lang ako. Mahal, gawin natin ito. Ibibigay ko ang sarili ko sa iyo. Ibinaba ni Thea ang ulo, nag-ipon ng lakas ng loob, at mamulong. Bagamat asawa niya iyon, nahihiya pa rin siyang magsalita ng mga ganoong bagay. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mahiya. Nanginig ang katawan ni James matapos marinig ang kanyang sinabi. Dumating na rin ang araw na ito. Kahit kailan ay hindi ito pinilit ni James kay Thea, kahit na matagal na. Magkahawak kamay lang sila ni Thea kanina. Hindi man lang sila naghalikan. Malaki ba ang gagawin nila ngayon? Sinulyapan ni James ang namumula na mukha ni Thea at ang mapang-akit nitong hubog ng katawan, at hindi napigil ang malunok ang laway nito. Darling, hating araw na, at napakaraming tao sa labas. Medyo nahiya si James. Sa harap ng napakagandang babae, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoong kahihiyan. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Gayunpaman, tama rin si James. Kung gayon, gagawin natin ito ngayong gabi. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Sige, pumayag naman agad si James. Inaabangan niya ito. Hindi na niya hinintay ang pagsapit ng gabi. Hindi na muling nagsalita ang dalawa sa loob ng silid, at biglang nagbago ang kapaligiran pagkaraan ng mahabang panahon. Pinutol ni Thea ang katahimikan at sinabing, Darling, gusto mo bang malaman kung bakit ganoon na lamang ang respeto sa akin ng mga bigwig na iyon? Hanem, napatingin si James sa kanya. Ito ay dahil nailigtas ko ang isang tao 10 taon na ang nakalipas. Pag-amin ni Thea, buwan kahit kailan hindi kita pinagtaksilan, sinta. Hindi ko alam kung sino siya at hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Puff, humagalpak ng tawa si James. No wonder mukhang abala si Thea sa mga iniisip. Ito ay dahil dito. It was not a big deal kahit na nagustuhan niya ang lalaking nakamaskara ng aswang dahil siya mismo ang lalaki. Anong tinatawa-tawa mo, mahal? No wonder nirerespeto ka ng mga bigwig na iyon. May ganoong tao na umiral. Napakalaki pa rin ang impluwensya niya kahit patay na siya. Ang taong ito ay dapat na napakapambihira. Tama na yan. Hindi mo alam kung sino ang niligtas ko 10 taon na ang nakakaraan. Siya ay mula sa Cadence. 10 taon na ang nakalilipas, ang mga Caden ay isa sa mga pinakadakilang pamilya. Si Thomas ay may malawak na koneksyon sa lahat sa buong mundo. Iniligtas ko ang isa sa kanila, at natural lang na inalagaan niya ako. Napatingin si Thea kay James habang nagsasalita. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang kalmado si James at hindi galit. Matapos sabihin sa kanya ang tungkol dito, gumaan ang pakiramdam ni Thea. She smiled playfully, 1 hanggang 1 lalabas at tingnan kung wala na ang Xavier na iyon. Gusto ko ring dumaan sa supermarket para bumili ng mga gamit ngayong gabi. Ayokong magkaroon ng anak kaagad. Tumayo siya at umalis pagkatapos magsalita. Samantala, inaabangan ni James ang pagdating ng gabi gayunpaman, dahil gagawin nila ang hakbang na ito, natural lang na kailangan niyang maghanda ng mga regalo sa kasal para sa pamilya ni Thea. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Scarlett. Scarlett, tulungan mo akong maghanda ng mga regalo at ipadala ito sa bahay ni Thea. Pipili ako ng date para magdaos ng wedding ceremony with Thea. James, ano ang ihahanda ko? Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Hindi ito maaaring maging isang bagay na labis na labis. Kung hindi, matatakot nito ang mga kalahan. Gayunpaman, hindi rin ito masyadong malabo. $88,800,000 in cash, isang limited edition na Ferrer, isang villa sa Goodview Villa District, ilang gintong alahas at damit. Maaari kang pumili ng anumang angkop. Basta, siguraduhin hindi ito masyadong mabigat ngunit hindi masyadong sira. Naiintindihan. Tumanggaw si Scarlett at ibinaba ang telepono. Pagkatapos, pinuntahan niya ng personal ang mga regalo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 240. Lumabas ng kwarto si Thea at nakahinga ng maluwag na wala na si Xavier. "You brat!" Agad na sambat ni Gladys pagkalabas ni Thea ng kwarto. "Anong maganda kay James?" Si Xavier ay mula sa isang mayamang pamilya na may mga asset na mahigit 100 bilyon. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Gavin at mamanahin ang negosyo ng pamilya sooner or later. "Ma, may gagawin po ako, lalabas muna ako." Nagmamadaling tumakbo palabas ng pinto si Thea. Pagkaalis niya, tinawag niya si James at sinabing, "Darling, bibisita ako sa Longevity Pharmaceuticals para humingi ng ilang order kay Yuna para ipagpatuloy ng Pacific Group ang paggawa." Tumango si James. "Sige." Lumabas si James ng kwarto since busy si Thea. Paglabas niya ng kwarto ay agad siyang pinigilan ni Gladys na nasa sala. "Tumigil ka nga dyan." "Nanay." Awkward na naglakad si James. Naglabas ng card si Gladys at inilapag sa mesa. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. "May 500,000 ang card na ito. It's some of my savings, kunin mo at hiwalayan mo agad si Thea, hindi ka karapat dapat kay Thea. Kaya stop wasting her time, ma, may ipon ka. Di ba sabi mo wala ka nang natitira noong gusto naming bilhin ang car insurance?" Nanlaki ang mga mata ni David. "Bakit hindi ako magkaroon ng sarili kong ipon? Ano ang kakainin ng pamilya natin kung wala akong naipon?" Galit na sabi ni Gladys. Agad na tumahimik si David. Patuloy niyang nilalaro ang mga susi ni Ferrari sa kanyang kamay at sinulyapan si James. "James, inaamin ko na naging mahusay ka sa gawaing bahay, ngunit, nakuha mo ang pagsasanay. Hindi ka karapat-dapat sa kapatid ko. May kakayahan ka bang bilhan ako ng $1,000,000 na sports car?" Halatang hindi mo kaya, pero kaya ni Xavier. Hindi alam ni James ang magiging reaksyon. Pakiramdam niya ay kailangan niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Kung hindi, wala siyang katayuan sa pamilyang ito. "Ma, may pera ako. The House of Royals also belongs to me," walang magawang sabi ni James. "Ha, isa kang malaking sinungaling. Bakit hindi mo sabihin na sa iyo rin ang transgenerational New City?" Pang-aasar ni David. Tumango si Jans. "Tama ka talaga. Akin ito. Di asterisk mo, isa kang malaking sinungaling na hindi alam ang limitasyon mo. Alam mo ba ang halaga ng transgenerational New City? Isa ka lang broke asterisk as na hinding-hindi maiintindihan. Akin talaga." Inayos ko na magtrabaho si Zara sa transgenerational group sa isang tawag lang sa telepono. Naiinis na tumingin si Gladys kay James. Itong si James ay magaling sa lahat maliban sa pagiging mahirap at mahilig magyabang sa mga bagay na wala sa kanya. Alam na niya na nakakuha ng trabaho si Zara dahil nakilala niya ang chairman ng transgenerational group habang nag-a-apply ng trabaho at napili siya. "James, iwan mo na si Thea. Hindi siya magiging masaya sa iyo," saway ni Gladys sa kanya. Sinabi niya ang totoo, ngunit walang naniwala sa kanya. Hindi nakaimik si James. "Well, wala akong pakialam. Hiwalayan ko kung gusto ni Thea." Tumayo si James at sinabing. Ang boring para sa kanya na manatili sa bahay kapag wala si Thea. Isa pa, inutusan na niya si Scarlett na ihanda ang mga regalo, at malapit na silang may hatid. Tiyak na maniniwala ang mga kalahan sa kanyang pagkakakilanlan pagkatapos matanggap ang mga regalo. "Mama, tingnan mo siya. Lalo siyang nagre-rebel. Hindi ako makapaniwala kay Thea. Hindi ba't ang mga galos niya lang ang pinagaling niya? Kailangan ba niyang mahalin siya ng ganito? She can just give him some money to thank him." Galit na galit sa pagmumura ni David. Ang Watsons ay isang napakababang pamilya ngunit sikat sa kanilang impluwensya. Namigay lang sila ng milyon-milyong mga regalo, isang marangyang kotse, at isang villa na hindi ng daan-daang milyon ng napakadali. Madali siyang maglakad palabas habang nakataas ang ulo kasama ang isang maimpluwensyang bayaw. Baka makakuha din siya ng Villa is Thea and Xavier married. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nasasabik. "Nay, kailangan naming maghiwalay sina James at Thea." "Oo naman. Dapat silang maghiwalay." Tumango si Gladys at pumayag. Nagsimulang mag-usap ang buong pamilya kung paano maghihiwalay ang dalawa. Samantala, pumunta si James sa common clinic para makipag-chat kay Henry. Hindi niya kilala ang maraming tao sa Kensington. Si Henry at Thea lang ang kaklose niya.
Ang tanging mabubuksan niya ay si Henry. Binuksan ni Henry ang klinik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 241. Ang pagbubukas ng isang klinika sa 9 Dragon Street ay isang kakilakilabot na ideya. Ang mga tao sa Kensington ay pupunta sa Medical Street upang magpatingin sa doktor. Ang mga naglakbay sa Kensington mula sa labas ay dumating dahil sa reputasyon ng Medical Street, at hindi sila pumunta sa ordinaryong maliliit na klinika. Nakabukas ang pinto ng Common Clinic. Narinig ni James ang boses ng isang babae mula sa labas ng klinik. Ano ang nangyayari? Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa klinik bagkus ay nag-eavesdrop sa labas ng pinto. Sa loob ng klinik, nakaupo si Henry sa isang upuan na may kasamang babae. Ang babae ay tila nasa 25 hanggang 26 na taong gulang. Siya ay disente sa kanilang makeup at sa isang magandang damit. Ikaw si Henry, diba? Sa tingin ko hindi kami bagay sa isa't isa. Wala kang sasakyan o ipon, at ang iyong pangit na klinika ay wala ring mga customer. Ang taas talaga ng requirements ko sa boyfriend. Kailangan niyang magkaroon ng kahit isang apartment lang sa lungsod, isang kotse na hindi bababa sa $5,000, at pati na rin ang pagtitipid ng $1,000,000. Kinuha ng babae ang kanyang bag at sinulyapan ng masama si Henry, na tahimik na nakaupo na parang isang piraso ng kahoy. Nabasag *S. Anong silbi ng blind date kung wala kang pera? Nag-iwan siya ng isang salita. At naglakad palabas na nakatali ang balakang. Gusto siyang pigilan ni Henry, ngunit hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Bumantong hininga siya. Pagkaalis ng babae, nakangiting pumasok si James. Napayuko siya sa sobrang tawa at tinapik-tapik ang mesa gamit ang mga kamay. Seryoso ka, Henry? Bakit hindi ka pumili ng mas romantikong lugar para sa isang blind date? Paano mo ito makukuha sa Common Clinic? Mamamatay na ako sa kakatawa. Sobrang nahihiya si Henry. James, kailan ka pa dumating? Kanina pa ako narinig ko lahat, haha. Si James ang pinaka-nakakatawang biro sa buhay niya at hindi napigil ang tumawa at halos maiyak sa sobrang tawa. Tama na sa akin, malungkot na sabi ni Henry. Tinakpan ni James ang bibig niya. Ayaw niyang tumawa pero hindi niya mapigilan ang sarili. Ang sikat na general, Black Shadow of the Southern Plains, ay nagkaroon ng blind date at tinawag na Brokes. Matapos tumawa ay inayos ni James ang katawan at tinapik si Henry sa balikat. Tell me honestly, anong klaseng babae ang gusto mo? Ipapakilala kita sa ilang babae. Ay nenes lang ako. Nag-download ako ng blind date app at random na hiniling na makipagkita sa isang babae. I'm not really interested in dating since I don't think I'm suitable for dating din. Matapat na paliwanag ni Henry. Ngumiti si James at sinabing, alam ko, naiintindihan ko. Masyado mong matagal itong pinanghawakan. Lampas 30 ka na pero virgin ka pa, ayos lang. Aalagaan kita at sisiguraduhin mong magkakaroon ka ng unang gabi. First, masama ang tingin ni Henry at sinabing, hindi ba kayo pareho? Sa tingin mo ba hindi ko narinig ang tungkol sa mga chismis sa labas? Usap-usapan kasi hindi ka natulog ni Thea. Ubo, namula si James at pinabulaanan, sinong nagsabi? Matutulog ako sa kanya ngayong gabi at magkakaroon ng malaking matabang sanggol sa susunod na taon. Tapos ibig sabihin wala ka pa. How dare you make fun of me when you are not much better? Tiningnan siya ni Henry ng masama. Huwag na nating pag-usapan ang paksang ito. Nasa edad ka na rin. Ilalabas kita at I enjoy ang gabi ngayong gabi. Teka, hayaan mo akong tumawag at magtanong kung mayroong anumang entertainment venue sa Kensington. Dapat tayong pumunta at tumingin sa paligid. Seryoso ka, James? Pupunta ba talaga tayo? Para lang tumingin sa paligid at maranasan ang buhay. Si James ang tumawag sa telepono. Diretso niyang tinawagan si Alex. Sa katunayan, hindi siya interesado sa mga bagay na iyon, ngunit nais niyang alagaan ang kanyang nasasakupan. Lalaki rin si Henry at may mga pangangailangang kailangang matugunan. Nais niyang tulungan itong maging isang tunay na lalaki. Samantala, gagawin niya ito kay Thea ngayong gabi. Hindi niya maiwasang matuwa sa naisip. Kailangan kong bumalik ng maaga ngayong gabi. Alex, ako ito, James. Kailangan kong tanungin kung may alam kang anumang entertainment venue sa Kensington.
Humihingi ako ng kaibigan. Pagkatapos magtanong kay Alex, ibinaba ni James ang telepono, sinulyapan ang naguguluhan na si Henry, at nakangiting sinabi, bakit ka nag-spacing out? Nag-inquire na ako tungkol sa pinakamagandang lugar. Tingnan mo, nag-ayos na ako para sa iyo. Kailangan kong umuwi ng maaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 242. Si Henry ang nagmaneho ng kanyang binagong Tesla at umalis sa 9 Dragon Street kasama si James. Saan tayo pupunta, James? Ang urban area, isang lugar na tinatawag na Great Dignity sa Mount Street. Okay, sagot ni Henry. Pagkatapos, nag-concentrate siya sa pagmamaneho. Actually, medyo disenteng tao si Michelle. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang background information. Nagtapos siya sa isang sikat na universidad at kasalukuyang manager ng isang malaking negosyo na may sweldo na humigit kumulang $30,000 bawat buwan. Understandably, she had higher requirements for her partner, hindi naiwasang magpaliwanag ni Henry. Pinag-uusapan ba natin ang Michelle na tumawag sa iyo na baliw *as? Napatingin si James kay Henry. Oo, ang buong pangalan niya ay Michelle Yeager. Tumanggo si Henry. Kalimutan mo na ang babaeng katulad niya. Hihilingin ko kay Scarlett na ipakilala ka sa isang mas mahusay na babae kaysa sa kanya. By the way, pwede kang magtrabaho sa transgenerational group kung gusto mo. Maaari mong kunin ang posisyon ng vice-presidente sa pangalan at mas madaling kunin ang mga babae. Hindi ikaw ang susando sa mga babae. Sasanduan ka ng mga babae. Nakangiting sabi ni James, forget it. Hindi ako nababagay na maging vice-presidente, agad na tanggi ni Henry. Sa pangalan lang, maaari ka lang pumasok at mga siwa ng ilang trabaho araw-araw. Isa pa, narinig ko na maraming magagandang babae ang nasa entertainment industry. Paano kung bumili ka ng isang kumpanya ng entertainment na maraming magagandang celebrity? Mayroon pa ring 100 milyon sa card. Maaayos din ang lahat. Ngumiti si Henry at hindi nagsalita. Iniisip niya lang na may sense si James. Nasa tamang edad na siya para magsimula ng pamilya at negosyo. Inesing lang siya at nag-download ng blind date application para masaya. Hindi niya naisip na kunin ang mga babae o kung anuman. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Great Dignity. Ipinarada ni Henry ang sasakyan, at naglakad ang dalawa papunta sa entrance. Napasulyap sila sa mga security guard sa pintuan, at ang mga babae ay nakasuot ng maganda, ipinapakita ang kanilang mga kurba habang naglalakad papasok at palabas ng venue. Biglang nakaramdam ng hiya si Henry ng mga sandaling iyon. Siya ang general ng Southern Plains at nakakita ng lahat ng uri ng mga nakatutuwang bagay. Gayunpaman, kinakabahan siya ngayon. Paano kung kalimutan na lang natin, James? Napatingin si Henry kay James. Nandito na tayo, kaya pumasok na lang tayo at tingnan natin. Hindi naman kami nagkukulang sa pera. Isaalang-alang lamang ito bilang isang pagkakataon upang tumingin sa paligid ng kaunti. Babalik kami sa larangan ng digmaan na lumalaban muli kung may ilalabas na emergency na deklarasyon mula sa mga nakatataas. You, James. Isang boses ang narinig ng hindi inaasahan. Narinig ni Henry ang boses at lumingon. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang lalaki. Ang nasa harap niya ay si Michelle, naka-blind date lang niya. Hindi nagtagal, ngunit nakapagpalat na siya ng kanyang damit at nakarating sa dakilang dignidad. Sa sandaling ito, hindi kamukha ni Michelle ang parehong tao mula sa blind date. Dati, bagamat nakasuot siya ng napakarilag na damit, medyo konserbatibo ito. Ang kanyang kasalukuyang kasuotan ay sobrang lantad at halos parang naglalakad siya ng walang damit. Si Michelle ay nakasuot ng manipis at sexy na damit. Lumapit siya kay Henry, na nakatayo sa pasukan ng Great Dignity. Natuwa si Henry, at napangiti siya. Anong nangyari? Nasaktan ka ng mga salita ko, kaya naging masaya ka sa Great Dignity. Ito ay isang membership-based club. Hindi ka makakapasok ng walang miyembro. Kinusat-kusot niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan si Henry mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang iyong buong damit ay hindi nagkakahalaga ng $100. Habang nagsasalita, tinuro niya ang signboard ng Great Dignity Admonition. Nakikita mo ba ang malalaking salita na iyon? Ang mga ito ay binalutan ng ginto.
Ang pinakamababang paggasta dito ay $180,000 bawat pagbisita. Hindi inaasahan ni Henry na makikilala niya ang babae sa dating blind date na si Michelle. Di ba sabi nito nagtatrabaho siya bilang manager ng isang high-end na kumpanya sa kanyang mga dokumento. Dito ka ba nagtatrabaho, Michelle? Oo, ito ay isang part-time na trabaho. May problema ka ba? Hindi naman napahiya si Michelle. Manager nga ako, pero malibang mag-part-time ako dito. Alam mo ba kung magkano ito para sa aking serbisyo? Ito ay 38,000, mayaman ka ba? Sasamahan kita sa ilang inumin kung makakagastos ka ng ilang daang libo. Niloko ni Michelle si Henry mula sa simula hanggang sa huli. Pero wala ka namang pera diba? Dahil wala kang pera, hindi ka dapat pumunta sa mga ganitong lugar para magpanggap na mayaman. Magwala. Natapos na siyang magsalita at tumalikod na para umalis, naglakad papunta sa Great Dignity habang pinipilipit ang kanyang baywang. Gustong tumawa ni James pero pinipigilan niya ito. Sa wakas ay humagalpak siya ng tawa pagkatapos pumasok si Michelle sa Great Dignity. Henry, ikaw, hindi ko na alam ang sasabihin ko tungkol sa iyo. Isang manager. Mamamatay ako sa kakatawa. Pulang-pula si Henry. Tama na. Balik na lang tayo, James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 243. Bakit pa tayo babalik kung nandito na tayo? At least go inside and have a look around. Inilabas ni Jarnes ang kanyang telepono at tatawagan na sana si Alex nang tawagan niya si Alex para magtanong tungkol sa isang lugar. Sinabihan siya ni Alex na hintayin siyang dumating pagkatapos magbigay ng lokasyon. Biglang may Rolls Royce na mabilis na lumapit at huminto. Isang kalbo na nasa edad 50 ang edad na may medyo mabilog na figure ang nagmamadaling sumugod. Lumapit siya kay James at napabuntong hininga, ay, sorry. Medyo matraffic sa daan, kaya medyo na late ako. Ayos lang, kara-rating lang namin. Nandito kami ngayon para kay Henry. Ito ay Black Shadow mula sa Southern Plains. Kailangan mong tumulong sa pag-aalaga sa kanya ngayong gabi, Alex. Alam mo ang kahihinatnan kung magagalit ang General Black Shadow kung hindi mo pinapansin ang serbisyo ngayong gabi, tama ba? Siguraduhin kung masisiyahan ka sa mga gagawin ngayong gabi. Please go this way. Sumenya si Alex na pumasok sila. Personal niyang pinamunuan sina James at Henry sa Great Dignity. Great Dignity, isang marangyang pribadong silid. Isang sexy at magandang babae ang lumuhad sa lupa. Mr. Yates, lumuhad sa lupa ang babae at napakagalang. Utos ni Alex, papuntahin mo rito ang lahat ng pinakamagandang babae. Naiintindihan. Agad namang tumayo ang babae para magayos. Hindi nagtagal, pumasok sa pribadong silid ang 20 napakagandang damit na babae. Ang mga babaeng ito ay mula sa edad na 18 hanggang 25 taong gulang. Ang iba ay sexy, ang iba ay puro, ang iba ay cute, at ang iba ay napaka-charismatic. Mayroong lahat ng uri ng mga babae sa kanila. Lumuhad sa lupa ang 20 higit na babae at naghintay na mapili. Sinulyapan ni Alex sina James at Alex. Nakangiting nagtanong, may nakikita ka bang gusto mo? Tinulak ni James si Henry at tinanong, may gusto ka ba sa kanila? Napalunok ng laway si Henry habang pinagmamasdan ang lahat ng sexing babaeng nakaluhod sa lupa. Naranasan na niya ang lahat ng uri ng sitwasyon ngunit kinakabahan siya sa kasalukuyang sandali. Lalong natuyo ang kanyang bibig. Hindi sumagot si Henry. Susunod. Ang Great Dignity ay maaaring maghintay na maisara kung ang dalawang ito ay hindi nasisiyahan ngayong gabi. Tumayo si Alex at pinagsabihan sila. Nanginginig sa takot ang manager na nakaluhod sa gilid. Agad niyang pinamunuan ang unang batch at nagdala ng bagong grupo. Mayroong higit sa 30 kababaihan sa oras na ito. Lahat sila ay magagandang babae. Mahabang binti, maputlang balat, at malalaking suso. Maging si Michelle, na nanunuya noon kay Henry, ay naroon. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo at nanatiling nakaluhod sa lupa pagkapasok sa pribadong silid. Anong tingin mo sa kanila? Tumayo si Alex sa harapan ni Henry at pinagpapawisan siya ng kaba. James, kalimutan na lang natin, sumulyap si Henry kay James at sinabing. Samantala, si James ay pumipili ng isang babae para kay Henry. Natuwa siya nang makita si Michelle. Itaas mo ang iyong ulo. Hindi alam ng mga nakaluhod.
Kung sino ang tinatawag. Agad namang sumigaw ang manager sa gilid, "Number 8. Itaas mo ang iyong ulo." Nang marinig ito, napaangat ng ulo si Michelle. Tumangala siya at nakita niya sina James at Henry na nakaupo sa sofa sa harap niya. Boom! Parang sumabog ang isip niya sa pagkakataong iyon. Ito, anong nangyayari dito? Ilang sandali siyang hindi nakasagot. Nakita din ni Henry si Michelle. Nakaramdam din siya ng hiya sa sitwasyon. Nag-flop ang blind date, at ngayon kailangan nilang magkita sa kakaibang okasyon. Ayan na, gagawin mo. Tinapik ng isang kamay ni James ang hita niya at tinuro si Michelle. This one, Shildo, masayang ngumiti siya. Tumawa siya at halos tumulo ang luha sa mga mata niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 244. Walang pusong tumawa si James. Sobrang nahihiya si Henry. Nakahinga ng maluwag si Alex. Sa wakas ay nasiyahan si James. Nakatulala pa rin si Michelle at hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Di ba siya mahirap? Wala siyang pera, kotse, o ipon. Paano niya nakilala ang sikat na Alex ng Kensington? May maitutulong ka pa ba? Maingat na tanong ng managing na nakaluhod. Gusto namin silang lahat maliban sa isang ito, iyon, at siya. Tinuro ni James ang ilang babae at nagsalita. Ikaw, ikaw at ikaw. Mabilis na umalis. Ang iba ay naiwan at pinaglilingkuran ng mabuti ang ating pinarangalan na panauhin. Naiintindihan. Mabilis na umalis ang mga pinangalanan. Tumayo ang iba at naglakad palapit sa kanilang tatlo. Hindi ko kailangan ng servicing. Mauna na kayong lahat at pagsilbihan ang dalawa. Agad namang tumayo si James. Hindi ko rin kailangan ng serbisyo. Please serve this guest well, nagmamadali ding sabi ni Alex. Pinalibutan ng lahat ng babae si Henry. Sa isang iglap, may kaunting mantsa ng kolorete sa mukha ni Henry. Samantala, nakatulala pa rin si Michelle. Napakarami. Isang dosina tayo. Magkano ang halaga nito? Ang pinakamura ay $38,000, hindi kasama ang mga inumin. Hindi ba ito nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong dolyar para sa buong gabi? Di ba broke asterisk S siya? Paano siya nagkaroon ng napakaraming pera? Natarante si Michelle. Nahihiya si Henry na napapaligiran ng napakaraming babae at iniwasan sila. Nagmamadali siyang sumigaw, sige, sige. Hindi ko kailangan ng ganoon karami. Sinugod niya si James, nataranta, at sinabing, James, tama na ito. Sapat na ang naranasan ko. Balik tayo ngayon. Pumunta ka lang at magsaya. Tinulak siya ni James at idiniin sa sofa. Lumingon siya at sinulyapan si Michelle na gulat pa rin sa sitwasyon. Panunokso niyang sabi, ano pa ang ginagawa mo dyan? Bakit hindi mo pinagsilbihan ang iyong marangal na panauhin? Oh, sa wakas ay natauhan si Michelle at umupo sa tabi ni Henry. Gayunpaman, agad siyang hinailan ng isang babaeng may mahabang paa. Marami sa mga babaeng ito ang nakakakilala kay Alex. Ang isang tao na lubos niyang iginagalang ay tiyak na isang taong may malakas na background. Tiyak na magkakaroon sila ng maraming benepisyo kung nasiyahan sila sa kanya. Nagsilapitan ang mga babae sa kanya para pagsilbihan siya. Ang saya mo, Henry. Uuwi muna ako, nakangiting sabi ni James. Pagkatapos, tumingin siya kay Alex. Maaaring maghintay na maisara ang Celestial Group kung aalis si Henry ngayon, pagbabante niya. Naiintindihan, naiintindihan. Paulit-ulit na tumango si Alex. Nag-iwan ng ilang salita si James at umalis. James. Sigaw ni Henry kay James. Gayunpaman, nakaalis na si James sa pintuan. Mukhang walang magawa si Henry. Anong meron sa lahat ng ito? Uminom ka, Master. Guro, sabihin sa amin ang tungkol sa iyong trabaho. Guro, huwag kang magpigil. Hindi ka dapat pinigilan sa ganoong lugar. Ang mga babaeng ito ay lahat ay may seryosong trabaho bilang mga executive o manager sa mga malalaking kumpanya. Nandito silang lahat para magtrabaho ng part-time. Lahat sila ay napaka-seductive. Ganoon din ang nangyari kay Michelle. Sa sandaling ito, sinusubukan niyang akitin at pasayahin si Henry. Bakit mo ako pinapalibutan? Siya ang big boss dito. Pumunta ka at pakiusapan siya. Tinuro ni Henry si Alex. Agad namang lumapit ang ilang babae kay Alex. Umalis si James. Wala siyang pakialam sa nangyari pagkaalis niya.
Imbes na bumalik agad sa bahay ni Thea, nag-solve siya ng kung ano-ano. Ito ay tungkol kay Joseph. Ang B***-starred na si Joseph ay tumanggap ng suhol mula kay Howard para i-frame si Thea. Hinanap niya ito minsan. Gayunpaman, tumanggi siyang magsabi ng totoo sa harap ni Lex at sa halip ay itinuro niya ang daliri sa kanila, wronging Thea na naman. Nais ni James na hindi nahahayaang magkamali muli si Thea sa buhay na ito. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang hamak na tulad niya sa paligid? Blythe King, mangyaring abisuhan ang Commercial Crime Investigation Department para matulungan akong mahuli ang isang tao. Saglit na natigilan ang Blythe King matapos matanggap ang tawag mula kay James. Iniisip niya kung sa wakas ay nagpasya na si James na magbago. Sa halip na gamitin ang kanyang mga kamao upang lutisin ang isang problema, sa wakas ay gumamit siya ng legal na paraan. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay dahil hindi niya kailangang panatilihing malinis pagkatapos ng gulo ni James. Nasaan siya? May ipapadala ako kaagad. Ipinaalam sa kanya ni James ang address ni Joseph. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 245. Sige. Mag-aayos ako ngayon. Binaba ni James ang telepono at pumara ng taxi papunta sa kinaroroonan ni Joseph. Hapon na noon. Natakot si Joseph na lumapit sa kanya si James para mag-higanti. Kaya, hiniling niya sa kanyang anak na si Charlie Zaborowski na kumuha ng ilang kaibigan sa kanyang bahay. Gusto niyang masigurado na mabubugbog si James hanggang sa hindi siya makilala ng kanyang ina kung maglakas loob siyang magpakita sa kanilang bahay. Bahay ni Joseph. Halika, mga kaibigan ko. Uminom ka. Binati ng anak ni Joseph, si Charlie, ang kanyang malalakas at matipunong kaibigan. Uminom ng beer ang grupo ng mga tao at kumain ng barbecued meat. Isang lalaking nasa 20s na nakasuot ng itim na singlet na may kumpiyansa na nagsabi, "Huwag kang mag-alala, Charlie. Babulihin ko ang mga binti ng live-in-in-law na si James kapag dumaan siya sa pinto. I'm reassured na nandito si Nick ngayon. Ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang 30,000 dolyar pagkatapos mong turuan ng leksyon ang batang iyon. Nothing less than that para pwede kang uminom kasama ng mga kaibigan mo." Napangiti si Charlie at nakahinga ng maluwag nang dumalo ang kanyang mga kaibigan. Eto na ang beer. Pumasok si Joseph na may dalang isa pang carton ng beer. Katok, katok, katok. Biglang may kumatok sa pinto. Agad na tumahimik ang maingay na sala, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa pinto. Titingnan ko, tumayo si Charlie at sinabi. Naglakad siya papunta sa pinto. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa labas pagkatapos buksan ang pinto. Agad siyang tumawa ng masigla matapos makita ang tao sa labas. Haha, James, dumating ka talaga. Kanina pa kita hinihintay. Oh. Napatingin si James kay Charlie na nakatayo sa pintuan, 25 hanggang 26 na taong gulang, nakasuot ng singlet at may tato na asul na dragon sa katawan. Hinihintay mo ako. Come here, my friends, lumingon si Charlie at tinawag ang kanyang mga kaibigan. Agad na pinulot ng mga tao sa silid ang bakal na tubo sa lupa at mabangis na lumabas. 7 o 8 tao na may mga sandata ang nakatayo sa pintuan at nanunuya kay James. Lumapit din si Joseph sa pintuan, at dumilim ang mukha niya nang makita si James. He sneered, "James, hindi mo naman siguro inaasahan na magbabantay ako, naghihintay na magpakita ka. Partikular na tinawagan ko ang ilang kaibigan para hintayin ka sa bahay. Hayaan mong ipakilala kita. Ito si Nick, na mula sa Underworld. Kaya naghanda ka na." Bahagyang ngumiti si James. Ang kanyang walang takot na reaksyon ay ginawang labis na hindi nasisiyahan si Charlie. Hindi siya lumuhad at humingi ng awa sa kabila ng napakaraming tao. Atakihin siya, Nick. Gayunpaman, biglang kumilos si James, itinaas ang kanyang paa, at inihampas ito kay Charlie. Sakto namang sinipa si Charlie sa dibdib. Agad siyang lumipad paatras at nabangga ang maraming tao sa likuran niya. Mabilis na umangkas si James. Arg! Hindi mabilang na mga daing ang umalangaw-ngaw sa buong bahay. Si Charlie at ang kanyang mga kaibigan ay binugbog sa lupa. Umupo si James sa sofa at pinag-cross ang mga paa na may hawak na sigarilyo. Tumabi si Joseph na may maputlang mukha. Thud! Hindi niya kinaya ang aura ni James, at ibinagsak niya ang sarili sa lupa.
Napaluha si Joseph at nagmakaawa, James, pinilit kong gawin ito ni Howard. Mahaharap daw ako sa kaso kapag hindi ko ginawa ang sinabi niya. Kailangan kong makulong. Please, patawarin mo ako. Kulungan. Takot ka kay Howard pero hindi ka natatakot sa akin. Nakangiting tanong ni James. Hindi nakasagot si Joseph. Biglang may sumulpat na ilang pulis sa pintuan. Nanguna ay ang subordinate ng Blythe King, si Daniel. Karaniwan, ang Blythe King ay maaaring ayusin ang mga bagay sa isang tawag sa telepono, ngunit dahil ito ay nauugnay kay James, ipinadala niya si Daniel para lamang maging ligtas. James, lumapit si Daniel at binati. Tinuro ni James si Joseph at sinabing, siya nga. Ibalik mo siya. Lumingon si Daniel sa mga pulis sa likod niya at sinabi. Naiintindihan. Lumapit ang ilang pulis at pinosesan si Joseph. Itinuro ni James ang mga tao na dumadaing sa lupa sa sakit at sinabi, kunin mo rin sila at tingnan kung nakagawa sila ng anumang krimen. Harapin ang mga ito nang magkasama kung may mahanap ka. Kung hindi, ikulong na lang sila ng ilang araw. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinuhuli? Napahawak si Joseph ngunit patuloy na lumalaban at sumisigaw. Lumapit ang isang pulis, kumuha ng ilang dokumento, at ipinakita kay Joseph. Malamig na sabi ng pulis, ako ang pinuno ng Commercial Crime Investigation Department. Pinaghihinalaan ka ng isang white-collar crime. Mangyaring sumama sa amin upang tumulong sa investigasyon. Itinuro ni James, siya nga pala, imbestigahan mo rin ang mga kalahan. Gayunpaman, panatilihing mababa ang profile at huwag payagan ang publiko na malaman ito. Ayaw niyang pakawalan ang mga kalahan ng ganoon kadali. Ang lahat ng naninira kay Thea ay kailangang magbayad ng halaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 246. Sina Joseph, Charlie, at 7 o 8 gangster ay dinala. James. Bago umalis ang mga pulis, tumingin siya kay James at nagtanong, maaari ba akong magtanong kung paano mo gustong imbestigahan natin ang mga kalahan? Ang pulis na ito ay pinuno ng Commercial Crime Investigation Department. Ang kanyang pangalan ay Wayne Jackson. Bago dumating, alam niya ang pagkakakilanlan ni James at alam niyang siya ang manugang ng mga kalahan. Gayunpaman, hindi niya alam ang iba pang pagkakakilanlan ni James. Ang isang bagay na alam niya ay isang ordinaryong tao ay hindi tretuhin ng magalang ng nasasakupan ng Blythe King. Hindi siya kumpiyansa sa kung paano niya dapat imbestigahan ang mga kalahan, kaya nagtanong siya. Pagkatapos ng mga pagsisiyasat, ang mga karapat-dapat na makulong ay dapat makulong, at ang mga karapat-dapat na pagmultahin ay dapat pagmultahin, sabi ni James. Naiintindihan. Tumango si Wayne. Na problema na naman kita, General Highsmith. I treat kita ng hapunan sa ibang araw. Nag-wave ng kamay si James at tumalikod na para umalis. Kasabay nito, sa villa ng mga kalahan. Ilang kotse ang nakaparada sa harap ng villa na may ilang pickup truck at isang bagong-bagong limited edition na Ferrari. Nakita ni Tommy ang mga sasakyan sa pamamagitan ng pagbabantay sa pinto at nagulat siya ngunit nagtungo sa labas upang tingnan ito. Pagkalabas ay nakita niyang maraming tao ang nagbabawas ng mga paninda mula sa pickup truck at may bitbit na maraming kahon. Sino kayong mga tao? Lumapit siya at nagtanong. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suot at kurbata, tila isang napakamatagumpay na tao, ang humakbang at nagtanong, ito ba ang tirahan ng mga kalahan? Oo. Bakit? Natarante si Tommy at hindi maintindihan ang ginagawa ng mga taong ito. Nice to meet you, Mr. Tommy. Nandito kami para magpadala ng ilang regalo sa kasal. Mga regalo sa betrothal. Nagulat si Tommy. Pasok ka sa loob. Agad namang naintindihan ni Tommy at niyaya ang mga tao sa loob ng bahay. Pagkapasok sa bahay, sumigaw si Tommy, Lolo, may ilang tao dito sa pintuan na may dalang mga regalo sa kasal. Naguguluhan si Lex. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pangunguna ay nagsabi, Mr. Hiniling sa amin ni Yates na ipadala ito dito. Matapos ipaalam sa kanila ang sitwasyon, kumuha siya ng listahan at binasa ito, $88,800,000 in cash, a limited edition Ferrari worth $28 million, a 22,000 square meter villa in Goodview Villa Distrito na hindi bababa sa $380 milyong.
Mga alahas na nawala ng 58 milyong dolyar at mga damit na nabawasan ng 80 milyon at 800,000 dolyar. Pagkatapos bigkasan ang tala, maraming tao ang pumasok dala ang mga kahon. Napatulala namang lumapit kay Lex ang middle-aged na lalaki at iniabot sa kanya ang note sabay sabi, Mr. Callahan, suriin ang mga regalo upang makita kung may anumang mga problema. Pirmahan ang delivery order kung walang problema. Tumalikod siya at inutusan ang ilang tao na buksan ang mga kahon. Ang mga kahon ay naglalaman ng mga bagong berdeng papel de bangko, hindi mabilang na ginto at pilak na alahas, at ilang mga damit na pangdisenyo. Natigilan si Lex. Nagulat ang buong pamilya. Regalo sa kasal. Sinong lalaki ang interesado sa kung sinong babae ng mga Callahan? Sino ang nagpapadala ng mga regalo? Napatingin si Lex sa medyo may edad na. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, may isang kahon ng 88 milyon at 800,000 dolyar na pera. May kabuuang 10 kahon na naglalaman ng mga alahas, damit, susi ng vilya, at susi ng kotse. Nandito na ang lahat. Excuse me, para saang babae mula sa Callahans ito at sinong ginoo ang nagpadala ng mga regalo? Tanong ni Lex. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi ko alam iyon. Ako na lang ang bahala sa delivery. Matigas na kinuha ni Lex ang panulat at pinirmahan ang delivery order. Pagkatapos ay hiniling ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pangkat na umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 247. Pagkaalis ng mga tao, agad na pinuntahan ni Tommy ang kahon na naglalaman ng pera, inilabas ang salansan, at binilang ang mga ito. Sinuri niya ang mga ito at sumigaw, Lolo, totoo ang pera. Sinusubukan pa rin ni Lex na alamin kung sino ang Mr. Caden na ito, at kung bakit siya napakabigay. Ibinaba ni Tommy ang pera at naglakad papunta kay Lex. Tapos, sabi niya, Lolo, ang tanging babaeng hindi kasal sa Callahan ay sina Megan at Isabella mula sa panig ng tiyuhin. Pero, may boyfriend na si Isabella, at hindi rin Caden ang pangalan niya. Oo, hindi man lang sinabi ng kanyang Mr. Caden kung kaninong kamay ng kasal ang hinihingi niya at nagpadala ng napakaraming regalo sa kasal. Tumanggo si Lex at sinabing, dapat para sa akin, mas maganda ako kay Isabella. Ang misteryosong Mr. Caden na ito ay tiyak na hindi interesado sa kanya. He is definitely asking for my hand in marriage, bulalas ni Megan at tuwang-tuwa na reaksyon. Sandaling nag-isip si Lex. Sa mga walang asawang babae ng Callahans, si Megan ang pinaka-natatangi, at sumang-ayon din siya na ang mga regalo ay para kay Megan. Gayunpaman, sino itong Mr. Caden? Megan, may mayaman ka ba na nagngangalang Mr. Caden? Ang tanging pamilya na may apelyidong Caden ay ang 10 taon na ang nakalilipas. Wala nang ibang pamilya na may apelyido na kayang magbigay ng mga ganoong karangyaan na regalo, sumulyap si Lex kay Megan at nagtanong. Hindi. Napaisip si Megan. Wala siyang maalala na mayamang lalaki na tinatawag na Mr. Caden. Nagsimulang hulaan ng mga Callahan kung para kanino ang regalo ng kasal at ang pagkakakilanlan ng misteryosong nagpadala, si Mr. Caden. Samantala, si Jarnes, na pauwi na, ay nakatanggap ng tawag mula kay Scarlett. James, ipinadala ko na ang mga regalo sa mga Callahan. Personal silang tinanggap ni Lex. Sumimangot si James at sinabing, pinadala mo ba sila sa villa ng mga Callahan? Oo, may problema ba? Saway ni James, bakit mo ipinadala sa villa ng mga Callahan? Hiniling ko sa iyo na ipadala ito sa bahay ni Thea. Huwag kang magalit, James. I'll send someone to take them back and redeliver them again immediately, nagmamadaling sabi ni Scarlett sa gulat. Kalimutan mo na. Isasama ko si Thea sa villa ng mga Callahan para kunin sila mamaya, naisip ni Jarnes sa kanyang sarili at sinabi. Binaba ni James ang telepono. Dahil ipinadala ito sa villa ng mga Callahan, ganoon din. Ang pagdadala kay Thea para tumanggap ng mga regalo ay magiging proud din sa kanya. Bukod dito, ang Commercial Crime Investigation Department ay nakialam na sa mga usapin ni Thea at arestuhin si Howard at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Ang pagdadala kay Thea ay malilinis ang pangalan ni Thea. Nag-aapoy sa tuwa si James habang iniisip ang kaakit-akit na mukha ni Thea at ang tanawing ipapakita nito sa kanya sa gabi.
Bahay ni Thea. Tatay, nanay, may nagpadala ng regalo sa kasalan sa villa ng mga kalahan. Biglang sumigaw si David na nag-i-scroll sa phone niya. Nakikipag-chat siya sa grupo ng pamilya. Ibinahagi ni Tommy ang mga larawan ng mahahalagang regalo sa kasal. Nay, tatay, tingnan mo ang family group chat. Sinabi ni Tommy na kasama sa regalo ang $88,800,000 in cash, isang limited edition na Ferrari na nagkakahalaga ng $28 milyong, at isang 22,000 metro kwadrado na villa sa Goodview Villa District na nagkakahalaga ng $380 milyong. Marami ring mga alahas at damit. Ano? Agad na kinuha ni Gladys ang phone niya at binuksan ang group chat. Binuksan din ni na Benjamin at Alisa ang group chat. Sa grupo, nagpadala si Tommy ng isang proud voice message, "Tingnan mo, lahat. Ito ang mga reg-along ipinadala para sa aking kapatid na si Megan. Ilang asset ang kailangan ng humahabol na ito para makapagpadala ng mga mamahaling regalo. Dapat ay mayroon siyang hindi bababa sa daan-daang bilyon upang makapagpadala ng gayong masaganang mga regalo. Hindi ba kayo nakakainggit?" Kumunot ang noo at mamulong si Gladys matapos makita ang mga regalo at ang pagmamalaki ng boses ni Tommy. Kailan pa nakilala ni Megan ang ganoong kayaman? Talagang mahal ang regalo sa kasal at halos kalahati ng mga ari-arian ng mga kalahan. Nanay, hindi ito maaaring tama. Naramdaman ni Tommy na may mali at agad na sinabi, paano kaya nakilala ni Megan ang sinumang mayayamang lalaki? Dapat ay para kay Thea ni Mr. Watson ang regalo sa kasal. Hindi ba sinabi ni G. Watson na ang tradisyon ng kanilang pamilya ay magpadala ng mga regalo kahit na nagkakahalaga ng $1 bilyong? Bandang hapon lang niya nabanggit at naipadala na sila sa lalong madaling panahon. Hinampos ni Gladys ang kanyang tights at sinabing, tama. Bakit hindi ko naisip? Ito ay dapat na isang cut-eye-pan na regalo ni Mr. Watson kay Thea. Paano ito para kay Megan? Kalokohan yan. Tara na. Dapat tayong pumunta sa villa at kunin ang pag-aari natin. Tara na, nanay. Tumayo si David. Sinulyapan ni Gladys si Benjamin, nakaupo pa rin, at tinawag niya, anong ginagawa mo, Benjamin? Bilisan mo. Oh, sa wakas ay nag-react si Benjamin. Umalis ang pamilya at naglakad papunta sa direksyon ng villa ng mga kalahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 248. Umuwi si James. Gayunpaman, wala ang pamilya sa bahay, at hindi niya dinala ang kanyang mga susi nang umalis siya. Wala siya sa family group chat ng mga kalahan, kaya hindi niya alam na papunta sila sa villa ng mga kalahan. Tinawagan niya si Thea. Pumunta si Thea sa Longevity Pharmaceuticals at humingi ng ilang order kay Yuna. Pauwi na siya pagkatapos niyang tingnan ang mga mensahe sa group chat. Isang misteryosong Mr. Caden. Marangyang mga regalo sa kasalan. Nagulat si Thea matapos makita ang mga reg-along ipinost ni Tommy sa family group chat. Naisip niya ang isang tao para sa ilang kadahilanan. Ang lalaking nakamaskara ng multo. Biglang nag-ring ang phone niya. Naalala niya ang kanyang sarili at sinagot ang telepono, anong problema darling? Thea, nasaan ka? Walang tao sa bahay, at hindi ko dinala ang aking mga susi, kaya natigil ako sa labas ngayon. Kalahating oras na lang ako uuwi. Okay, binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, naghintay siya sa pintuan. Mabilis na lumipas ang kalahating oras, at lumabas sa pintuan ng bahay ang isang magandang babae na parang diwata na nakasuot ng casual na damit. Agad namang tumayo si James na nakasquat sa may pintuan at ngumiti. Honey, kinuha ni Thea ang susi niya at binuksan ang pinto. Pagkapasok sa bahay, tahimik siyang naglabas ng isang maliit na kahon at iniabot kay James. Namula siya at mamulong, itago mo ng maayos. Para ngayong gabi. Nanginginig sa tuwa si James nang makita ang inabot sa kanya ni Thea. Sabi ni Thea, nga pala, narinig ko na may nagpadala ng mahahalagang regalo sa villa ng mga kalahan ngayon. Pumunta na ang mga magulang ko para tingnan ito. Tara tingnan din natin. Okay. Napangiti si James. Ang mga regalo sa kasal ay mula sa kanya kay Thea. Oras na para iuwi sila. 12 ng tao na ang nagkukumpulan sa bahay nang dumating ang dalawa sa villa ni Calahans. Halos lahat ng mga pangunahing miyembro at ilang malalapit na kamag-anak ng mga kalahan ay dumating na.
Maraming mga kahon sa sala. Ang ilan ay puno ng pera, alahas, at mamahaling damit. Kalokohan. Ito ay malinaw na mga regalo na ipinadala sa aking pamilya ni Mr. Watson. Narinig ni James at Thea ang sigaw ni Gladys pagkapasok nila sa bahay. Nakatayo siya sa sala habang nasa balakang ang mga kamay habang sinisigawan si Tommy. Sino ba ang nagsabing para kay Megan ang mga ito? Ang kasintahan ni Megan ay si Coulson mula sa Oswald's. Bagamat mayroon silang kaunting pera, hindi nila kaya ang gayong mahahalagang regalo. Hindi mo ba narinig ang Watsons? Sila ay isang napaka-low profile na pamilya. Si Xavier Watson ay bumisita sa amin noong tanghali at binigyan kami ng mga regalo na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Tingnan mo ito. Yun yung binigay sa akin ng binan ko, Xavier. Nilabas ni David ang susi ng kotse niya at mayabang na sinabi. Nawalan agad ng kumpiyansa si Tommy matapos silang makita. Tumayo si Megan at defensive na sinabi ng taong naghatid ng regalo sa kasal na si Mr. Caden, hindi si Mr. Watson, ang nagpadala nito. May kilala ba si Thea na mayamang si Mr. Caden? Oo, hindi kaya itong si Mr. Caden ay ang iyong live-in son-in-law na si James. Ibinuka ni Tommy ang kanyang bibig at sumigaw. Haha, huwag mo akong pagtawanan. Paano kaya si James? Wala siyang pera at walang kapangyarihan. Balita ko kailangan pa niyang humingi ng pera sa sigarilyo kay Thea. Nagtawanan ang maraming tao matapos marinig na binanggit si James. Narinig sila ni Thea at James pagpasok ng bahay. Mukhang hindi natutuwa ang ekspresyon ni Thea. Ito ang mga regalo para kay Thea. Hinailan ni James si Thea at inihayag. Nang makitang magkasabay na papasok sina James at Thea, agad na hinailan ni Gladys si Thea sa gilid niya at pinagalitan. Basura ka James, anong ginagawa mo dito? Nasabi ko na sayo na hindi ka karapat dapat kay Thea. Makipag-divorce ka bukas. Mom, walang magawang sabi ni Thea. Ako si Mr. Caden na nagpadala ng mga regalo sa kasal. Para kay Thea sila, humakbang si James at sinabing. Huwag kang magbubuga ng kalokohan, hinailan ni Thea si James at mamulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 249. Napaangat ng tingin si Lex na nakaupo sa sofa at sinulyapan si James. Ikaw ba talaga ang nagpadala sa kanila? Tumango si James. Oo naman. Kasinungalingan. Paano ka nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Sigaw ni Tommy. Tumigil ka sa pagiging walang hiya, James. Hindi ibig sabihin na Caden ang apelyido mo. Sinaway din siya ni Gladys. Isa. Tama na. Hindi sinabi ng kabilang partido kung para kanino ito. Isa pa, may asawa na si Thea, kaya imposibleng maging para sa kanya. Itong si Mr. Caden ay interesado sa akin, sabi ni Megan. Si Lex ay hindi sigurado kung kanino galing ang mga regalo. Hindi sinabi ng delivery person kung para kanino iyon at sinabi lang na galing ito sa isang Mr. Caden. Thea, may kilala ka bang mayamang lalaki na pupunta kay Mr. Caden? Napatingin si Lex kay Thea at nagtanong. Isa ako. Saglit na natigilan si Thea, saka bahagyang tumango. Maraming tao ang napalingon kay Thea matapos marinig ang sagot niya. Sino ang lalaking ito? Tumayo si Lex at excited na tanong. Napatingin si James kay James at nag-alinlangan. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba o hindi. Nag-aalala siyang baka magagalit si James kapag ginawa niya iyon. Magsalita ka na, sigaw ni Lex. Darling, tell them. Napatingin si James kay Thea at sinabing. Tumango si Thea at sinabing, ang lalaking iniligtas ko 10 taon na ang nakararaan ay mula sa mga Caden, ngunit hindi ko binanggit ang buo niyang pangalan. Naalala ko, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni John sa sala. Lumingon ang lahat sa kanya. Narinig ko ang Megatron Group na na-shutdown ay muling binuksan at kinuha ng isang misteryosong tao. Kasabay nito, hindi mabilang na mga kumpanya sa ilalim ng 3 ng Great Four ang sumuko. Ang mga kumpanyang ito ay pag-aari ng mga Caden 10 taon na ang nakalilipas, sabi ni John. Nagulat ang lahat sa narinig na balita. Narinig ko rin ang tungkol dito. Matapos ang pagkamatay ng mga Caden, kinuha ng Great Four ang negosyo ng pamilya ng mga Caden. Ngayong tinalikuran na nila ang mga kumpanya, hindi ba't nangangahulugan iyon na may nagbalik sa Cadence? Hindi ba siya nabaril? Parang peke ang execution.
Narinig ko na ang taong iniligtas ni Thea ay may kahanga-hangang background. Napilitan ang Blythe King na magpakita ng palabas dahil sa malawakang talakayan. Kaya, malamang ay gumamit siya ng death row na bilanggo sa halip. Talaga bang regalo ng mga Kayden ang iniligtas ni Thea 10 years ago? Gusto niya bang pakasalan si Thea? Nagsimulang mag-isip-isip ang mga kalahan. Ano, buhay ba talaga siya? Bulalas ni Thea. Umiling si John. Hindi ko alam. Puro chismis lang ang narinig ko. Dagdag pa, narinig ko na may pumalit sa bahagi ng mga kumpanya ng Great Four at nagtatag ng isang bagong korporasyon, na tila tinatawag na Majestic Corporation. Dapat nasa balita na bukas. Hindi nakaimik si James matapos marinig ang kanilang mga haka-haka. Ang mga reg-along ito sa kasal ay mula sa kanya. Paano nauwi sa pagiging ang taong iniligtas ni Thea 10 taon na ang nakararaan? Ang taong iniligtas ni Thea ay siya. Sa akin talaga galing. Tumahimik ka. Bagamat Kayden ang apelyido mo, hindi ka galing sa mga maimpluwensyang Kayden. Mayaman ka ba? Darling, huwag ka nang madami, hinayla ni Thea si James at sinabing. Huminga ng malalim si James, paano naging ganito? Sa kanya naman talaga sila galing, kaya bakit walang naniwala sa kanya? Kailangan ko ba talagang ibunyag ang aking pagkakakilanlan? Wala man lang naniwala na ako ang nagpadala ng mga regalo. Malamang patalsikan nila ako kapag sinabi kong ako ang Black Dragon at ang may-ari ng Transgenerational New City. Sinabi ko na sa kanila noong hapon, pero walang nagseryoso. 2. Matapos mag-isip, pinili niyang manahimik. Na si Mr. Kayden na pinag-uusapan nila ay siya rin pala. Hayaan silang hindi maunawaan ang lahat ng gusto nila. Kahit sinong nagpadala nito, hindi ko matatanggap itong betrothal gift. Nagkaroon na ako ng asawa, sabi ni Thea. Gayunpaman, kulang siya ng kaunting determinasyon sa ilang kadahilanan. Bahagya niyang inaabangan ang pagkikita nitong misteryosong si Mr. Kayden. Gusto niyang makita ang taong iniligtas niya 10 taon na ang nakararaan. Gusto niyang makilala ang lalaking nakamaskara ng aswang na nagligtas sa kanya mula kay Trent, nahuli ni James ang ekspresyon ni Thea. Kumunat ang noo niya at bumulong sa kanyang puso. Could it be that Thea is really in love with me as the ghost masked man? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 250. Tay, sigurado ka bang si Mr. Kayden ang nagpadala ng mga regalo at hindi si Mr. Watson? Tanong ulit ni Gladys. Pakiramdam niya ay si Xavier ang nagpadala ng mga regalo sa kasal at hindi ang iniligtas ni Thea 10 taon na ang nakararaan. Hinihit-hit ni Lex ang kanyang tabako at tumango. Oo, si Mr. Kayden talaga. Mukhang ang lalaking iyon mula sa mga Kayden na iniligtas ni Thea 10 taon na ang nakalilipas. Para kay Thea ang mga reg-along ito. Hindi ko sila matatanggap, nagmamadaling pagtanggi ni Thea. Siyempre, tutuloy tayo dun. Bakit hindi? Agad na tumayo si David at kinuha ang limitadong Ferrari sports car keys sa loob ng gift box. Hindi mahalaga kung si Mr. Kayden o si Mr. Watson ang nagpadala nito. Sa pamilya namin kung para kay Thea, ani David. Anong ginagawa mo? Ibaba mo na. Hindi pa namin naiisip. Paano na kaya si Thea? Siguradong para kay Megan yan. Saway ni Tommy. Kalokohan. Para kay Thea yan. Isasama natin sila. Sigaw ni Gladys. Ikaw ang bumubulalas ng kalokohan. Sino ba naman ang hindi makakaalam na may asawa na si Thea? Sino ang magiging handgal na magpadala sa kanya ng ganoong karangyang mga regalo sa kasal? Biglang tumayo si Megan. Ang pamilya ay nagsimulang mag-away muli tungkol sa mga regalo sa kasal. Sumasakit ang ulo ni James na tumingin sa kanila. Gano'ng kalaki ang deal na ito? Kailangan bang mag-away sila ng ganito? Tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay. Namutla ang mukha ni Thea. At alam niyang galit si James. Gusto niyang habulin siya ngunit hindi niya nagawa sa huli. Nagsindi ng sigarilyo si James sa labas ng pinto at inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Newton. Mr. Kayden. Mr. Queen, may kailangan akong problemayan ka. Sige, Mr. Kayden. Parang ganito, ipinaliwanag ni James ang sitwasyon sa Callahan's. I need you to come over and tell them that the betrothal gift was given to Thea by Mr. Kayden. Sige, sasama ako agad. Binaba ni James ang telepono. Naiwan siyang walang choice.
Noong una, gusto lang niyang magpadala ng mga regalo kay Thea para mapasaya siya. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganitong problema. Higit pa rito, si Mr. Caden mula 10 taon na ang nakakaraan ay dinala. Wala siyang choice kundi hayaan silang magpatuloy sa hindi pagkakaunawaan. Ibinabalik lang niya ang kanyang pasasalamat, kaya hanggat masaya si Thea, hindi mahalaga kung kanino nang galing maari niyang ipaliwanag sa kanya ang kanyang pagkatao sa tamang panahon kung may gusto si Thea sa kanya. Si James ay humihit-hit ng sigarilyo sa labas bago pumasok sa bahay. Napakaingay pa rin ng bahay, iginiit ni Gladys na sa pamilya niya ang mga regalo, kaya gusto nilang kunin. Ang layo nila, patuloy na sinasabi ni na Tommy, Megan, at Jolie na pagmamay-ari ito at gusto nilang panatilihin ito. Patuloy ang pagtatalo ng pamilya. Hindi sigurado si Lex sa sitwasyon, kaya napaupo na lang siya sa sofa at humitit ng tabako na tila malalim ang iniisip. Sinugod ni Thea si James at hinawakan ang kamay nito. Then, she explained apologetically, "Darling, saan ka nagpunta? Hindi ko talaga alam itong Mr. Caden. Malamang para kay Megan ang mga regalo mula sa isang mayamang binata na interesado sa kanya, at hindi para sa akin." Nakangiting sabi ni James, "Medyo barado dito. Lumabas lang ako para mamasyal." Gusto niya talagang sabihin kay Thea ang lahat. Gayunpaman, ang mga bagay ay nalihis mula sa kanyang orihinal na intensyon. Gusto niyang gantihan siya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Noong una, hindi niya gustong ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at gusto lang niyang tahimik na manatili sa tabi nito upang protektahan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hinding-hindi niya isusumit ang kanyang resignation letter nang umalis siya sa Southern Plains kung gusto niyang lapitan si Thea bilang Black Dragon. Ngayon, iniimbestigahan pa niya ang misteryosong puwersang sangkot sa kanyang pamilya. Naroon ang Ancient Four. Nagkaroon din ng usapin sa mahiwagang mapa ng kayamanan ng pamilya, ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge. Wala siyang ideya kung gaano kalakas ang Ancient Four, ngunit alam niya na ang isa sa 5 commander ay miyembro ng Ancient Four. Mahihirapan talaga kung kalaban niya. Sa makatuwid, hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya pwedeng idamay si Thea.